10. 10 taon. 10 taon na ang lumipas mula nang huli niyang sinilayan ang mga matang iyon, mga matang minsang naging buong mundo niya. At ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, narito na naman sila. Nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo ng isang maingay na school fair, at sa tabi ng babaeng nagmamay-ari ng mga ito, ay isang batang may parehong-parehong mga mata. Kaninang umaga lang, si Miguel Tan ay ang hari ng kanyang mundo. Ang mundo niya ay ang malawak na opisina sa pinakatuktok ng pinakabagong gusali sa Bonifacio Global City. Mula sa kanyang bintanang salamin, tanaw niya ang buong syudad, isang konkretong gubat na tila luluhod sa kanyang paanan. Malamig ang hangin mula sa aircon, tahimik ang paligid maliban sa mahinang ugong ng kanyang mamahaling laptop, at ang lahat ay nasa ayos. Ang mga numero sa stock market, ang mga bagong kontrata, ang pag-expand ng TAN Global Holdings sa Southeast Asia, lahat kontrolado niya. Sa edad na 35, narating na ni Miguel ang tuktok na pinapangarap lang ng marami, CEO, bilyonaryo, isang pangalan na may bigat sa mundo ng negosyo. Pero sa gitna ng lahat ng tagumpay na iyon, may isang bahagi sa kanya na nananatiling hungkag, isang espasyo na hindi kayang punan ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Ito ang pakiramdam na madalas dumadalaw sa kanya tuwing gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang penthouse unit, at ang tanging kasama niya ay ang mga ilaw ng syudad na hindi natutulog. Sir Miguel, magalang nasabi ng kanyang sekretarya, si Ana, mula sa intercom. Your car is ready. The motorcade for the Saint Isidore Academy Foundation Day is scheduled to leave in 15 minutes. Okay, Ana. I'm coming down, sagot niya, habang isinasara ang laptop. Ang pagpunta sa isang school fair ay hindi karaniwang nasa schedule ng isang CEO na tulad niya, pero ang Saint Isidore Academy ay isa sa mga pangunahing benepisyaryo ng kanilang foundation. Bahagi ito ng kanyang corporate social responsibility, isang bagay na kailangan niyang gawin para sa imahe ng kumpanya, isa lang itong obligasyon. Ilang oras ng pagngiti, pakikipagkamay sa mga guro at magulang, isang maikling talumpati at tapos na. Babalik na siya sa kanyang toreng bakal, sa kanyang mundong pamilyar. Hindi niya inasahan na sa lugar na iyon, sa gitna ng amoy ng cotton candy at inihaw na barbecue, ng sigawan ng mga batang naglalaro ng pabitin at hampas palayok, ay babaliktad ang buong mundo niya. Naglalakad si Miguel kasama ang school principal at ilang miyembro ng board. Ngumingiti siya, tumatango, nakikinig sa mga paliwanag tungkol sa mga booth at palaro. Pilit niyang pinapasok sa isip ang mga sinasabi nila, pero ang totoo, lumilipad ang isip niya, ang ingay at gulo ng paligid ay malayong-malayo sa kanyang nakasanayan. Mga lobo, mga banderitas, ang masayang tugtugin mula sa mga speaker, lahat ay tila isang eksena mula sa ibang buhay. At doon, malapit sa isang maliit na booth na nagbebenta ng mga homemade cookies at kakanin, natigilan siya. Napahinto siya sa paglalakad, dahilan para mapahinto rin ang mga kasama niya. Sir Miguel, is everything okay? Tanong ng principal. Pero hindi na niya narinig. Ang kanyang buong atensyon, ang kanyang buong pagkatao, ay nakatuon sa isang direksyon. Si Liane. Si Lian Reyes. Ang pangalan ay parang isang pamilyar na himig na biglang tumugtog sa kanyang isipan matapos ang isang dekadang katahimikan. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang mahaba at bahagyang kulot na buhok nito na nililipad ng hangin. Ang paraan ng pagngiti nito habang kinakausap ang isang bata. Ang hubog ng kanyang mga labi. 10 taon, pero parang kahapon lang. May mga nagbago, mas nagiging matured ang kanyang anyo, may kakaibang kapanatagan sa kanyang mga kilos, ngunit sa kabuuan, siya pa rin ang Lian na minahal niya ng buong buo. Ang Lian na nag-iisang babaeng nagpatikim sa kanya ng tunay na kaligayahan at tunay na sakit. At katabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay isang batang babae, mga 9 o 10 taong gulang, sa tantiya ni Miguel. Nakasuot ito ng cute na bestida at may dalang maliit na teddy bear. Natawa ang bata sa isang bagay na sinabi ni Lian, at sa pagtawa nitong iyon, isang bagay ang tumusok sa puso ni Miguel na parang matulis na kutsilyo. Ang mga mata ng bata, iyon ang mga mata niya. Ang singkit na hugis, ang madilim na kulay, ang mismong kislap, ang ngiti nito. Kamukhang kamukha ng ngiti ng kanyang ina na nakikita niya sa mga lumang litrato. Parang huminto ang paghinga ni Miguel. Ang ingay-eng fair ay biglang nawala. Ang mga tao. Parang may sariling isip ang mga paa ni Miguel, bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang na siya palayo sa grupo ng mga opisyal ng eskwelahan, na naiwang nagtataka at nagbubulungan. Hindi niya pinansin ang magalang na tawag ng prinsipal.
Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib, isang ritmong matagal na niyang hindi naramdaman. Bawat hakbang palapit sa booth ng kakanin ay parang isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang bawat pamilyar na detalye sa mukha ni Lian ay nagiging mas malinaw, ang maliit na nunal sa ibabaw ng kanyang labi. Ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo kapag seryoso. Ang kislap sa kanyang mga mata na ngayon ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Miguel dati, isang uri ng pagod pero may halong kapayapaan. Nang nasa harapan na siya ng booth, tumingala si Lian mula sa pag-aayos ng mga bandehado ng puto. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa isang iglap, 10 taon ang naglaho, nawala ang ingay ng fair, nawala ang mga tao, para silang bumalik sa maliit na karinderya sa tapat ng dati nilang unibersidad kung saan una silang nagkakilala. Para silang bumalik sa ilalim ng puno ng mangga sa lumang bahay nila Lian sa Batangas, kung saan niya ito unang hinalikan. Para silang bumalik sa gabing iyon, ang huling gabi, ang gabing puno ng mga salitang hindi nasabi at mga luhang hindi napunasan. Miguel, bulong ni Lian. Ang pangalan niya mula sa mga labi nito ay isang tunog na akala niya ay kinalimutan na niya. Ganoon pa rin. May dala pa ring kuryente, may dala pa ring sakit. Lian, naisatinig niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses. Paos, garalgal. Boses ng isang taong biglang nalunod. Isang dekada ng mga tanong, ng mga what if, ng mga gabing hinahanap niya ang mukha nito sa mga babaeng nakakasalubong niya, lahat ay bumuhos sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Gusto niyang magtanong. Anong nangyari? Saan ka nagpunta? Bakit ka nawala? Pero walang salitang lumabas. Ang katahimikan ay binasag ng isang maliit na boses. Mommy, can I have one of a that? Tanong ng batang babae, sabay turo sa isang piraso ng sapin-sapin. Ang salitang mommy ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na sampal. Napatingin siya mula kay Lian patungo sa bata. Pinagmasdan niya itong mabuti sa unang pagkakataon. Ang buhok nitong itim na itim, ang hugis ng ilong, at higit sa lahat, ang mga mata niyang iyon. Maya, anak, mamaya na, okay. May kausap si Mommy, sabi ni Lian, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hinawakan niya ang balikat ng anak, na parang gustong protektahan mula sa tingin ni Miguel. Maya. Ang pangalan ay umalingaw sa isip ni Miguel, isang napakagandang pangalan. Bumalik ang tingin niya kay Lian, at sa pagkakataong ito, hindi na pagtataka ang nasa mga mata niya, kundi isang tanong na nagbabaga, isang tanong na may karapatan siyang malaman ang sagot. Lian, ulit niya, mas matatag na ngayon, mag-usap tayo. Namutla si Lian. Umiling siya ng bahagya, isang halos hindi mapansing kilos. Miguel, hindi ito ang tamang oras, hindi rin ito ang tamang lugar. Kailan? Saan? Giit ni Miguel, lumapit siya ng isang hakbang. Hindi niya kayang umalis doon na walang malinaw na sagot. Hindi na niya kaya ang isa pang dekada ng kawalan, 10 taon, Lian. 10 taon akong walang narinig mula sa'yo, may karapatan akong malaman. Ang tingin niya ay muling napunta kay Maya, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng kuryosidad, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa pagitan ng dalawang matandang kaharap niya. Nakita ni Lian kung saan nakatingin si Miguel. Ang pagkatakot sa kanyang mukha ay napalitan ng determinasyon. Wala kang karapatan sa kahit ano, Miguel, sabi niya, malamig at matigas. Matagal nang tapos ang lahat sa atin. Sasagot pa sana si Miguel, handa nang isigawan ang lahat ng sakit at tanong na kinimkim niya, nang isang boses ng lalaki ang biglang tumawag mula sa kanilang likuran. Babe! Naku, pasensya na, ang traffic grabe. Kanina pa kayo. Isang matangkad at nakangiting lalaki ang lumapit, walang pag-aalinlangan nitong inakbayan si Lian at hinalikan ito sa sentido. Hi, princess! Bati nito kay Maya, sabay kurot sa pisngi ng bata na ikinatawa nito, isang perpektong eksena ng isang masayang pamilya. Ang mundo ni Miguel ay gumuho sa isang salita. Fiancé. Ang lalaking kararating lang, na ngayon ay nakaakbay kay Lian, na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo, ay ang kanyang kasintahan, ang magiging asawa niya. Napatingin si Miguel sa kamay ng lalaki na nakapatong sa balikat ni Lian. Pagkatapos ay sa mukha ni Lian, na ngayon ay puno ng pag-aalala, habang nakatingin sa kanya, at sa huli, sa lalaki mismo. Mukha itong mabait. Ang ngiti nito ay totoo, ang mga mata ay palakaibigan. Hindi ito ang kontrabidang inaasahan mo sa isang pelikula. Isa itong ordinaryong tao, isang mabuting tao, sa unang tingin na napasok sa isang eksenang hindi niya naiintindihan.
Ah, Miguel, sabi ni Lian, at sa paraan ng pagbigkas niya ng pangalan niya, alam niyang gusto na nitong tapusin ang usapan. Formal. Malamig. This is Anton. Anton, si Miguel Tan. At isang, kakilala. Kakilala. Isang kakilala. Pagkatapos ng lahat, iyon na lang siya ngayon. Ang salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ngumiti si Anton at inilahad ang kamay kay Miguel. Anton Cruz. Nice to meet you, sir. Ang Miguel Tan ng Tan Global, di ba? Isa po kayo sa mga major sponsors ng event. It's an honor. Automatikong kumilos ang katawan ni Miguel. Tinanggap niya ang kamay ni Anton, ang pamilyar na kaharian ni Miguel Tan ay naging isang hawla. Pagkabalik niya sa kanyang opisina sa BGC, ang matataas na bintanang dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila mga rehas na ngayon. Ang syudad sa ibaba, na dati parang laruan sa kanyang palad, ay naging isang paalala ng mundong umiikot nang wala siya sa sentro. Isang mundong may Lian, may Maya, at may Anton. Ibinagsak niya ang sarili sa kanyang mamahaling leather na upuan at pumikit. Ngunit sa pagpikit niya, hindi dilim ang kanyang nakita, kundi ang mga mata ni Maya. Ang mga mata niya. Hindi niya na maalala kung paano siya nakaalis sa eskwelahan. Ang tanging alam niya ay ang pag-aalab ng isang emosyon sa kanyang dibdib, isang halo ng galit, pagkalito, at isang sakit na mas matindi pa kaysa noong unang beses na iniwan siya ni Lian. Binuksan niya ang kanyang laptop, sinubukang magtrabaho. Mga numero, mga graph, mga email na nangangailangan ng kanyang agarang desisyon, ngunit lahat ay lumalabo. Ang mga salita at numero ay walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mukha ng isang batang hindi niya alam na nabubuhay pala. 9 na taon, sir. Halos 10. Ang sinabi ng driver niya kanina habang pauwi, isang simpleng sagot sa simpleng tanong niya tungkol sa edad ng mga bata sa school fair. Halos 10. Ang isip ni Miguel ay naging isang abakus, 10 taon, 10 taon mula nang huli silang magkita, kung ang bata ay halos 10 taong gulang. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang matematika ay simple, ngunit ang implikasyon nito ay sumisira sa lahat ng pundasyon ng mundong binuo niya sa loob ng isang dekada. Hindi niya namalayang kinuha na pala niya ang kanyang telepono at tinawagan si Ana. Ana, cancel all my afternoon meetings. And I have a very important task for you. Confidential. Sa kabilang linya, narinig niya ang profesional na sagot ng kanyang sekretarya. Yes, sir. What is it? I need you to find everything you can about a person. Lian Reyes. Reyes, and her daughter, Maya Reyes. I need to know her exact age. Her birthday, now. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Marahil ay nagulat si Ana, hindi ito ang karaniwang utos na natatanggap niya, pero mabilis itong sumagot, right away, sir. At ngayon, heto siya. Naghihintay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat minuto ay isang pagpapahirap. Tumayo siya at lumapit sa bintana, hawak ang isang baso ng whiskey. Ang mamahaling alak na dati nakakapagpakalma sa kanya ay parang tubig na lang ngayon na walang lasa. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang paglubog ng araw. Ang ginintuang kulay nito ay nagpinta sa mga gusali, isang magandang tanawin na hindi niya magawang apresahin. Dahil ang paglubog ng araw ay nagbalik sa kanya sa isang partikular na alaala. Nakasakay sila sa isang jeep pauwi mula sa unibersidad, hapon, siksikan, maingay, pero para sa kanila, sila lang ang tao sa loob. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ang init ng palad ni Lian ay sapat na para maging payapa ang magulong mundo ni Miguel. Pag nagkaanak tayo, biglang sabi ni Lian, nakatingin sa labas ng bintana ng jeep, gusto ko, kamukha mo. Natawa si Miguel. Bakit? Para habulin din ng chicks paglaki. Biro niya. Umiling si Lian, at lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, puno ng isang uri ng pagmamahal na noon lang niya nakita. Hindi. Kasi gusto ko, araw-araw, kapag tinitingnan ko siya, kahit wala ka sa tabi ko, ikaw pa rin ang nakikita ko. Ang alaalang iyon, na dati nagdudulot ng kilig at init sa kanyang puso, ay isa na ngayong sundang na paulit-ulit tumutusok sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tunog ay parang putok ng baril sa katahimikan ng kanyang opisina, si Ana. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Yes, Ana. Sir, I have the information you requested, sabi. Nabitawan ni Miguel ang telepono, bumagsak ito sa malambot na carpet ng kanyang opisina nang walang tunog, ngunit sa kanyang pandinig, ang katahimikan ay nakabibingi.
the 25th of October. Ang petsa ay umalingonggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, isang petsang kailanman ay hindi na niya malilimutan. Lumakad siya palapit sa bintana, nanginginig ang mga tuhod. Dinaman niya ang malamig na salamin sa kanyang noo, na para bang ang lamig nito ay kayang palamigin ang apoy na biglang nagliyab sa loob niya. Sa ibaba, ang mga ilaw ng kotse ay parang isang ilog ng mga bituin, bawat isa ay may sariling destinasyon, may sariling kwento. Habang ang kwento niya, ang buhay na akala niya ay kontrolado niya, ay biglang nawasak. The 25th of October. 9 na buwan pagkatapos ng kanyang ika-25 kaarawan. Ang alaala ay bumalik sa kanya ng buong linaw, na parang kahapon lang nangyari. Ika-25 ng Enero. Ang kanyang kaarawan. Wala silang pera noon. Siya ay isang working student na punong-puno ng pangarap at ambisyon. Si Lian ay simple lang din ang buhay. Hindi sila kumain sa isang mamahaling restaurant, hindi siya nakatanggap ng mga magagarang regalo. Ang selebrasyon nila ay isang maliit at murang chocolate cake na binili ni Lian sa isang bakery malapit sa kanilang unibersidad. Isang luma, pirated na DVD ng paborito nilang pelikula. At sila lang dalawa, magkayakap sa maliit na inuupahan niyang kwarto, sa ilalim ng isang kumot. Happy birthday, Miggy, bulong nito sa kanya, ang hininga ay mainit sa kanyang leeg. Pasensya na, ito lang ang kaya ko. Hinalikan niya ito sa noo. Hindi ko kailangan ng kahit ano, sagot niya, at sa sandaling iyon ang pinakatotoong salitang binitawan niya sa buong buhay niya. Basta andito ka, sapat na. Office lang. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga pangarap at sa kabila ng kawalan, ipinagdiwang nila ang kanilang pagmamahalan sa paraang silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang gabing iyon ang pinakamasaya sa buhay niya. Ang gabing iyon ang nagbunga. Ang anak niya. Ang katotohanan ay parang isang pader na biglang bumagsak sa kanya. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit, ang mga mata ng bata, ang edad nito, ang petsa ng kapanganakan, ang granaan ng kulad. Isang kasinungalingan. 10 taon ng kasinungalingan. Mula sa pagkabigla, isang bagong emosyon ang umusbong, galit. Isang dalisay, nag-apoy na galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Galit kay Lian. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang itago sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa mundo? Isang anak. Ang sarili niyang anak. Anong karapatan niyang ipagkait sa kanya ang makitang lumaki ito? Ang marinig ang unang tawa nito? Ang alalayan ito sa kanyang mga unang hakbang? Ang yakapin ito kapag umiiyak? 10 taon. 10 Pasko na wala siya. 10 kaarawan na hindi niya naipagdiwang. Lahat ng iyon ay ninakaw sa kanya. At ngayon, may anton na. Isang lalaking handang kunin ang lugar na dapat ay sa kanya. Isang lalaking tatawaging daddy ng anak niya. Hindi, sabi ni Miguel sa kawalan, ang boses niya ay mahina ngunit puno ng bagsik, hinding-hindi. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na nawala sa kanya kanina, direksyon, isang malinaw na layunin. Mabilis niyang dinampot ang telepono mula sa sahig. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse, hindi na mahalaga ang mga meeting. Hindi na mahalaga ang kumpanya, isa lang ang mahalaga ngayon. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina, ang bawat hakbang ay mabilis at tiyak. Ang mga empleyadong nakasalubong niya ay nagtatakang napatingin sa ekspresyon ng kanyang mukha, isang maskara ng yelo at apoy. Hindi na siya si Miguel Tan, ang CEO. Siya si Miguel, ang ama ni Maya. At babawiin niya ang 10 taon na ninakaw sa kanya. Simula ngayong gabi, ang biyahe mula BGC hanggang sa kung saan man nakatira si Lian ay malabo sa isip ni Miguel. Ang mga pamilyar na kalsada ng Metro Manila ay naging isang blur ng mga ilaw at anino. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang address na nakuha ni Ana, isang address sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Ang manibela ng kanyang mamahaling European sedan ay parang leeg ni Anton sa higpit ng hawak niya. Bawat busina ng ibang sasakyan ay parang insulto. Bawat pulang ilaw sa traffic light ay isang pagsubok sa kanyang pasensya na paubos na. 10 taon. Paano nagsinungaling ang isang tao sa loob ng 10 taon? Nang marating niya ang address, ipinarada niya ang kotse sa tapat ng isang simpleng bahay, isang maliit na bungalow na may puting pader at brown na gate. May iilang paso ng halaman sa harapan, at sa isang sulok ay may gumagapang na sampagwita. Mula sa bintana, may sinad ng ilaw na tumatagos, isang ilaw ng tahanan. Isang tahanan na hindi para sa kanya, isang tahanan kung saan lumaki ang anak niya nang hindi man lang siya nakikilala. Bumaba siya ng kotse.
Ang bawat hakbang niya sa sementadong daan ay mabigat. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang galit sa loob niya. Nang nasa tapat na siya ng gate, hindi siya kumatok, itinulak niya ito, bukas. Naglakad siya papunta sa pinto. May naririnig siyang mahinang tunog ng telebisyon sa loob. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng sakit at galit ng isang dekada, at kumatok siya. Hindi isang magalang na katok. Isang malakas, mapilit na kalampag na umalingaunggaw sa tahimik na gabi. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. At doon nakatayo si Lian. Nakapantulog na. Isang simpleng t-shirt at pajama pants. Wala na ang ayos niya kanina sa school fair. Nakalugay lang ang buhok niya at walang kahit anong kolorete sa mukha. Sa itsura niyang iyon, mas lalo siyang naging pamilyar, mas lalo siyang naging ang Lian na minahal niya, at mas lalong sumakit. Ang gulat sa mukha ni Lian ay mabilis na napalitan ng takot. Miguel, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang isara ng bahagya ang pinto, na para bang kaya nitong harangin ang bagyong dala ni Miguel. Mag-uusap tayo, sabi ni Miguel, ang boses ay malamig at walang emosyon. Tinulak niya ng marahan ang pinto para makapasok, at walang nagawa si Lian, kundi ang umatras. Ang sala ay simple lang. Isang lumang sofa, isang maliit na center table, na may mga coloring book at Crayola, isang estante ng mga libro, at ang telebisyong nagpapakita ng isang cartoon show na nakamute. Amoy adobo. Amoy bahay. Umalis ka na, Miguel, pakiusap ni Lian, lumingalinga sa isang saradong pinto ng kwarto. Parang awa mo na. Natutulog na si Maya. Ang pagkarinig sa pangalan ng bata ay lalo lang nagsindi sa galit ni Miguel. Hinarap niya si Lian, at sa wakas, lumabas ang lahat ng emosyong pinipigilan niya. Natutulog? Sarkastikong tanong niya. Mabuti naman. Para hindi niya marinig kung paano niloko ng nanay niya ang tatay niya sa loob ng 10 taon. Namutla si Lian. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling, Lian. Sigaw ni Miguel, hindi na napigilan ang pagtaas ng boses. October 25. Anong meron sa October 25? Ang pagbanggit sa petsa ay parang isang malakas na sampal kay Lian. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Anak ko siya, di ba? Patuloy ni Miguel, bawat salita ay may diin, puno ng sakit. Si Maya. Anak ko siya. 10 taon, Lian. 10 taon mo siyang tinago sa akin. Anong karapatan mo? Anong karapatan mong ipagkait sa akin ang sarili kong anak? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Lian, ngunit hindi ito mga luha ng pagsisisi, ito ay mga luha ng galit. Karapatan? Sagot niya, ang boses ay basag ngunit may bagsik. Nasaan ang karapatan mo noong nawala ka? Nasaan ka noong kailangan kita? Nasaan ka noong mag-isa akong natatakot, hindi alam kung anong gagawin? Nagulat si Miguel sa biglaang paglaban nito. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang nawala. Isang araw, paggising ko, wala ka na, walang paalam, walang sulat, wala kahit ano. Hinanap kita, Lian. Hinanap kita kung saan-saan. Tumawa si Lian, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng pait. Hinanap mo ako, tanong niya, talaga, o baka naman mas naging abala ka sa pag-abot ng mga pangarap mo? Sa pagbuo ng imperyo mo. Dahil iyon ang huli kong natatandaan, Miguel. Ang mga plano mo, ang ambisyon mo, ang mga pangarap mo kung saan, sa huli, hindi na ako kasama. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Sigaw ni Lian pabalik, at ngayon, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Nakalimutan mo na ba ang huli nating pag-uusap? Ang sabi ko, baka kailangan na nating mag-slow down. Na baka pwede nating unahin muna tayo. Pero anong sinabi mo? Sinabi mo, huwag mo akong pigilan, Lian. Sinabi mo, ito na ang chance mo, at hindi mo sasayangin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Miguel. Naalala niya. Isang pagtatalo. Isang gabi na puno ng tensyon. Pero para sa kanya, isa lang iyong simpleng pagtatalo na maaayos din. At sa gabing iyon, patuloy ni Lian, humihikbi na. Sa gabing iyon ko balak sabihin sa'yo, nabuntis ako, pero paano ko sasabihin? Paano ko sasabihin sa lalaking ang tingin sa akin ay isang sagabal sa mga pangarap niya? Natigilan si Miguel. Ang galit niya ay biglang napalitan ng pagkalito. Iniwan mo kami, Miguel, bulong ni Lian, ang bawat salita ay isang akusasyon. Bago pa man ako umalis, matagal mo na kaming iniwan. Ang mga salita ni Lian ay bumaon sa puso ni Miguel na parang mga bubong. Iniwan mo kami, Miguel.
Bago pa man ako umalis, matagal mo na kaming iniwan. Ang galit na nag-aalab sa kanya kanina ay unti-unting namatay, at ang naiwan ay ang malamig na abo ng pagkalito. Nakatingin lang siya kay Lian, na ngayon ay nakasandal sa pader, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nakita niya hindi lang ang babaeng kaharap niya ngayon, kundi ang dalagang minahal niya noon, isang dalagang puno ng pag-asa, na dahan-dahang nawalan ng kislap sa mga mata. Para kay Miguel, ang nakalipas na dekada ay isang kwento ng tagumpay na binuo mula sa abo ng kabiguan. Ang pag-alis ni Lian ang naging gatong niya. Ang sakit ang nagtulak sa kanya na magsumikap, na patunayan sa mundo at sa sarili niya na kaya niyang tumayo mag-isa. Sa isip niya, ang pagyaman niya ay isang paraan para ipakita kay Lian kung ano ang sinayang nito. Ngunit ngayon, sa sinabi nito, tila ang buong pundasyon ng kanyang naratibo ay gumuho. Nagsimulang maglakbay ang isip ni Miguel pabalik sa mga huling buwan nila ni Lian. Noon, ang mundo niya ay umiikot sa kanyang thesis, sa kanyang part-time job, at sa isang malaking business plan competition na para sa kanya ay ang tanging tiket palabas sa kahirapan. Ang premyo, isang malaking halaga ng seed funding, ay ang simula ng lahat. Ito ang pundasyon ng TAN Global na kilala ngayon. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siya ng pagod na pagod, halos hindi na makapag-usap. Naalala niya ang mga date na kinakansela niya dahil may kailangan siyang tapusin. Naalala niya ang mga pagkakataong kinukwento ni Lian ang tungkol sa araw nito, at siya ay tatango lang habang ang isip ay lumilipad sa mga financial projection at marketing strategy. Miggy, kumain ka na muna, sasabihin nito, may dalang isang plato ng mainit na kanin at ulam, na madalas ay galing pa sa baon nito na tinabi para sa kanya. Mamaya na, Lee, tatapusin ko lang to, sagot niya, hindi man lang inaalis ang tingin sa laptop. Magpahinga ka naman kahit saglit lang, pakiusap nito, hahaplusin ang kanyang likod, lagi ka na lang pagod. Malapit na, Lee. Konting tiis na lang. Pag nanalo tayo dito, hindi na natin poproblemahin ang pera. Mabibili na natin lahat ng gusto mo. Pero ano nga ba ang gusto ni Lian? Kailanman ba ay tinanong niya? Ang huling pagtatalo nila, na binanggit ni Lian kanina, ay bumalik sa kanya ng buong detalye. Nasa finals na siya ng kompetisyon. Ang stress ay nasa kasukdulan. Sinabi ni Lian na halos hindi na sila nagkikita, na para na lang siyang multo sa sarili nilang relasyon. Bakit hindi mo maintindihan, Lian? Galit na sabi niya noon. Para sa atin to. Para sa future natin. And their friends, and at Sambal Way friends, and Binay di Brown Grid, and at Pafandaring Dahada. Future. O future mo. Sagot nito, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lumbay sa mga mata nito. Miguel, pagod na ako. Pagod na akong makipagkompetensya sa mga pangarap mo. Pakiramdam ko, laging pangalawa lang ako. Huwag mo akong pigilan, Lian, matigas niyang sabi. Ang mga salitang iyon, ang mga makasariling salitang iyon, ito na yon, hindi ko to pwedeng sayangin. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, may dala-dala na pala itong sikreto. Isang sikreto na dapat sana ay magiging pinakamasayang balita para sa kanilang dalawa, ngunit dahil sa kanyang pagkabulag sa ambisyon, naging isang pasanin na kinailangan nitong dalhin mag-isa. Ang katahimikan sa sala nila ay binasag ng hikbi ni Lian. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Sabi ni Lian sa pagitan ng mga hikbi. Ang malaman na magiging nanay ka, pero ang lalaking ama ng anak mo ay mas abala sa pag-abot ng mga bituin, kaya hindi ka na makita. Natakot ako, Miguel. Natakot ako na baka maging isa lang kaming pabigat sa'yo. Na baka isisi mo pa sa amin kapag hindi mo naabot ang mga pangarap mo. Lumapit si Miguel, gusto niyang hawakan ito, gusto niyang yakapin, ngunit hindi niya alam kung paano. Ang mga kamay na sanay kumamada ng bilyon-bilyong pisong kontrata ay hindi alam kung paano aabutin ang babaeng sinaktan niya. Kaya umalis ako, patuloy ni Lian, pinupunasan ang kanyang mga luha, hindi para saktan ka. Umalis ako para bigyan ka ng espasyo na gusto mo. At para protektahan ang anak ko mula sa posibleng sakit na mararamdaman niya kung lalaki siyang nararamdamang hindi siya kasing halaga ng mga pangarap ng tatay niya. Umuwi siya sa kanilang probinsya sa Batangas. Doon, sa tulong ng kanyang pamilya, itinaguyod niya si Maya, mag-isa. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng puyat, ang lahat ng takot, hinarap niyang mag-isa. Napatitig si Miguel sa sarado ng pinto ng kwarto ni Maya. Sa likod ng pintong iyon ay ang resulta ng lahat ng sakripisyo ni Lian. At ang katibayan ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang galit na dala niya pagdating ay ganap ng naglaho, ang naiwan ay isang pakiramdam ng pagkalunod. Pagkalunod sa pagsisisi. Lian, bulong niya,
ang kanyang boses ay basag, patawarin mo ako. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay pula at namamaga. May sakit, may galit, ngunit mayroon ding isang bakas ng pagod, isang dekadang pagod. Ang sorry mo ba, Miguel, mabubura nito ang siyam na kaarawan na mag-isa kong naglagay ng kandila sa cake ni Maya? Ang sorry mo ba, mababago nito ang lahat ng gabing umiiyak siya at nagtatanong kung nasaan ang tatay niya? Ang sorry mo ba, maibabalik nito ang 10 taon na dapat sana ay pamilya tayo? Hindi siya nakasagot dahil alam niya ang sagot, hindi. At sa katahimikang iyon, sa pagitan ng isang lalaking nawala ng lahat dahil sa mga pangarap niya at isang babaeng binuo ang mundo mula sa mga piraso ng nasirang pangako, narinig nila ang isang maliit na tunog. Ang pinto ng kwarto ni Maya ay dahan-dahang bumukas. Sa pagbukas ng pinto, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Doon, sa siwang ng pintuan, nakatayo si Maya. Yakap-yakap niya ang kanyang teddy bear, ang parehong laruan na dala niya kanina sa school fair. Ang isang pisngi niya ay may marka pa ng unan, at ang buhok niya ay magulo, mga palatandaan ng isang naudlot na tulog. Nakasuot siya ng isang pink na pajama set na may mga unicorn. Pero hindi ang kanyang itsura ang nagpatigil sa hininga ni na Miguel at Lian. Ito ay ang kanyang mga mata. Mga matang gising na gising, puno ng pagkalito, at bakas ng takot. Malinaw na narinig niya ang sigawan. Mommy. Tanong ng maliit na boses, mahina at nanginginig. Why are you crying? Who is he? Ang tanong ay tumusok sa puso ni Miguel. Sino ako? Paano mo ipapakilala ang iyong sarili sa isang anak na hindi kakilala? Ako ang dahilan kung bakit umiiyak ang nanay mo. Ako ang multo mula sa nakaraan. Ako ang tatay mo. Nataranta si Lian. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at pilit nang umiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Maya, anak, bumalik ka na sa loob. Go back to sleep, baby, sabi niya, ang boses ay malumanay ngunit may pilit na kalma. Ngunit hindi gumalaw si Maya. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon kay Miguel, isang titig na puno ng inosenteng kuryosidad, isang titig na tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan ni Lian. Ang sandaling hindi alam ni Miguel na darating pala. Dahan-dahang lumuhod si Miguel para maging kapantay niya ang bata. Isang kilos na hindi niya pinag-isipan, isang kilos na galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Gusto niyang makita siya nito ng malapitan, hindi bilang isang nagbabantang anino sa kanilang sala, kundi bilang isang tao. Nakita niya ang sarili niyang mga mata na nakatitig pabalik sa kanya. Nakita niya ang hugis ng kanyang ilong. Nakita niya ang isang pamilyar na kislap ng katigasan ng ulo na namana nito sa kanya. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang batang naghahanap ng kasagutan. Miguel, wag, pabulong na pakiusap ni Lian, puno ng pag-aalala. Hindi niya ito pinansin. Ang buong atensyon niya ay na kay Maya. Hello, Maya, sabi ni Miguel, at nagulat siya sa sarili niyang boses, malambing, payapa. Isang boses na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Ang pangalan ko ay Miguel. Hindi nagsalita si Maya. Mas hinigpitan lang nito ang yakap sa kanyang teddy bear, na ginagamit na pananggalang. Nagising ka ba namin? Tanong ulit ni Miguel. Sorry ha. Minsan, kapag ang mga matatanda ay nag-uusap, medyo lumalakas ang boses nila. Pero hindi kami nag-aaway ng mommy mo, okay? Nag-uusap lang kami. Isang kasinungalingan, pero isang kasinungalingang kailangan. Tumingin si Maya mula kay Miguel, patungo sa kanyang ina, na para bang humihingi ng kumpirmasyon. Tumango si Lian, sinusubukang suportahan ang sinabi ni Miguel, kahit na ang puso niya ay kumakaripa sa kaba. Mommy, ulit ni Maya, hindi pa rin inaalis ang tingin kay Miguel, he looks like Lolo. Ang simpleng salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng kwarto. He looks like Lolo. Kamukha niya ang lolo niya. Ang ama ni Miguel, na matagal nang pumanaw. Ang taong hindi man lang nakita ni Lian, pero nakita niya sa mga lumang litrato na minsan ay pinakita ni Miguel sa kanya noon, sa isang panahong puno pa ng mga pangako. Ibig sabihin, alam ni Maya ang itsura ng pamilya niya. Ibig sabihin, hindi siya ganap na itinago ni Lian. Sa kabila ng lahat, ipinakita pa rin pala nito kay Maya ang mga larawan ng pamilyang hindi nito nakilala. Napatingin si Miguel kay Lian, at sa mga mata nito, nakita niya ang kumpirmasyon. Isang saglit ng pag-amin, isang saglit ng katotohanang mas komplikado pa kaysa sa inaakala niya. Ngumiti si Miguel kay Maya, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, isang ngiting may halong sakit at pasasalamat. Talaga, sabi niya. Narinig ko nga na gwapo raw ang lolo mo.
Ang maliit na biro ay nagdulot ng isang mahiyaing ngiti sa mga labi ni Maya, isang maliit na siwang sa pader na binuo nito sa kanyang paligid. Are you mommy's friend? Tanong ni Maya. Bago pa makasagot si Miguel ng isa pang kasinungalingan, sumagot si Lian. Yes, baby, sabi niya, lumalapit at hinahawakan ang balikat ng anak. Ang boses niya ay matatag na ngayon. He's an old friend, matagal na kaming hindi nagkita. Isang matandang kaibigan. Mas mabuti na iyon kaysa sa isang kakilala. Okay, sabi ni Maya, tila kontento na sa sagot. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng antok. Humikab ito ng malaki. Halika na, anak. Balik na tayo sa pagtulog, sabi ni Lian, at marahan niyang ginabayan si Maya pabalik sa kwarto. Bago sila tuluyang makapasok, lumingon si Maya at muling tumingin kay Miguel. Isang huling, mausisang sulyap. Pagkatapos ay nagsara na ang pinto, at naiwan na naman silang dalawa ni Miguel sa sala. Ang tensyon kanina ay nawala, ang sigawan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ang presensya ng bata ay nagpabago sa lahat. Hindi ko siya tinago sa'yo, Miguel, bulong ni Lian, nakatalikod pa rin sa kanya, nakaharap sa saradong pinto ng kwarto. Hindi ko tinago ang mukha mo. Gusto kong malaman niya kung kanino siya nagmula, pero ang kwento ang hindi ko alam kung paano sisimulan. Huminga siya ng malalim bago humarap kay Miguel, ang mukha ay pagod na pagod ngunit determinado. Umalis ka na, Miguel. Please. Bukas na tayo mag-usap. Hindi dito. Hindi ngayon. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, tumango si Miguel, nawala na ang galit, nawala na ang pagmamadali. Dahil ngayon, hindi na lang ito tungkol sa kanya, o tungkol kay Lian, o tungkol sa sakit ng nakaraan. May isang batang natutulog sa kabilang kwarto. Isang batang kamukha ng kanyang ama, isang batang karapat-dapat malaman ang katotohanan, sa tamang paraan at sa tamang panahon. At sa paglabas niya ng bahay na iyon at pagpasok sa kanyang malamig at malungkot na kotse, alam ni Miguel na ito ay simula pa lang, ang laban para sa nakaraan ay tapos na. Ang laban para sa kinabukasan ng kanyang anak ay ngayon palang magsisimula. Nang marinig ni Lian ang tunog ng paalis na kotse ni Miguel, doon palang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa nakasarang pinto, at ang lakas na ipinakita niya kanina ay bigla na lang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang mabangis na kabog nito. Tapos na. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 10 taon, ang pader na binuo niya sa paligid ng kanilang maliit na mundo ni Maya, ay nag-iba na, isang gabi lang, isang iglap lang. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kwarto ni Maya. Binuksan niya ang pinto ng walang tunog. Sa dilim, naaninag niya ang anyo ng kanyang anak na mahimbing nang natutulog, yakap-yakap pa rin ang teddy bear nito. Ang dibdib nito ay marahang tumataas baba, isang payapang ritmong kabaligtaran ng kaguluhan sa puso ni Lian. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. Dito umikot ang mundo niya sa loob ng halos 10 taon. Bawat desisyon niya, bawat sakripisyo, ay para sa batang ito. Ang pag-alis niya noon, ang pagharap sa lahat ng pagsubok ng mag-isa, ang pagtanggap sa tulong ng kanyang mga magulang sa Batangas, ang pagtatrabaho bilang isang online tutor sa gabi para lang may pandagdag sa kanilang gastusin, lahat ay para kay Maya. Para mabigyan ito ng isang buhay na normal at masaya, malayo sa anumang sakit. Ngunit ang sakit ay may sariling paraan para mahanap ka. At ngayong gabi, kumatok ito sa kanilang pinto sa anyo ni Miguel Tan. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang bawat eksena, ang galit sa mga mata ni Miguel, ang sakit sa boses nito, ang mga akusasyon, at ang sarili niyang mga sagot, mga salitang matagal na niyang kinimkim, mga hinanakit na akala niya ay nailibing na niya. Totoo ang lahat ng sinabi niya, natakot siya noon. Ang Miguel na kilala niya sa mga huling sandali nila ay hindi na ang Miggy na minahal niya, naging anino na lang ito ng sarili niyang mga ambisyon. At ang batang nasa sinapupunan niya noon ay tila isang sikretong hindi niya alam kung paano isisiwalat sa isang taong ang tingin ay nasa mga bituin na. Ngunit habang nakaupo siya sa dilim, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Sa pagprotekta niya kay Maya, tama bang ipinagkait niya dito ang isang ama? At sa pagprotekta niya sa sarili, tama bang hinusgahan niya si Miguel nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong malaman ang totoo? Ang mga tanong na iyon ay walang sagot. Ang tanging alam niya, ang buhay na binuo niya kasama si Anton ay nasa bingit na ng pagkasira. Si Anton. Mabait si Anton. Mapagmahal. Dumating ito sa buhay nila ni Maya noong mga panahong pagod na siyang mag-isa.
Isa itong guro sa kabilang eskwelahan, isang biyudo na walang anak. Nakilala niya ito sa isang seminar. Tinanggap nito si Maya na parang tunay na anak, pinasaya nito ang mundo nilang mag-ina. Minahal siya nito sa paraang kalmado at panatag, isang pag-ibig na hindi mapusok at magulo tulad ng kay Miguel, kundi isang pag-ibig na parang isang ligtas na kanlungan. At ngayon, paano niya sasabihin kay Anton na ang multo ng kanyang nakaraan ay bumalik na, at may dala itong isang katotohanang yayanig sa kanilang tatlo? Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila isang mapanghusgang liwanag, bumangon siya nang may bigat sa buong katawan. Naghanda siya ng almusal sinangag, itlog na pula, at pritong isda. Ang mga ordinaryong gawain ay naging isang paraan para kumapit sa normalidad. Mommy, good morning. Masayang bati ni Maya paglabas ng kwarto, suot na ang kanyang school uniform. Good morning, baby, sagot ni Lian, hinalikan ito sa noo. Habang kumakain, biglang nagtanong si Maya, Mommy, aalis na ba ulit si Tito? Yung friend mo. Yung kagabi. Natigilan si Lian, hawak ang sandok. Si Tito Miguel. Hindi ko alam, anak. Okay lang po ba kayo, Mommy? Tanong ni Maya, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala na hindi nababagay sa isang bata. You look sad. Ngumiti si Lian, isang pilit ng ngiti. Pagod lang si Mommy. Halika na, kumain ka na, baka malate ka pa sa school. Nang ihahatid na niya si Maya sa eskwelahan sakay ng tricycle, tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, nakita niya ang pangalan ni Anton, na may kasamang picture nilang tatlo na masayang nakangiti. Anton calling. Bawat ring ng telepono ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Alam niyang kailangan niyang sagutin. Alam niyang kailangan niyang harapin ito. Pero hindi pa niya kaya. Hindi pa ngayon. Hindi niya sinagot ang tawag, itinago niya ang telepono sa kanyang bag, na para bang sa pagtatago nito ay maitatago rin niya ang katotohanang kailangan niyang harapin. Ngunit alam niya, hindi ito pwedeng takasan habang buhay. Ngayong araw, kailangan niyang magdesisyon. Sasabihin ba niya kay Anton ang totoo, o hihintayin niyang si Miguel mismo ang gumawa ng paraan para mag-cruise muli ang kanilang mga landas? Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay minsan mas nakakatakot pa kaysa sa mismong bagyo. Dahil sa katahimikang ito, kailangan mong harapin ang mga pinsalang naiwan. At para kay Lian, ang pinsala ay nasa mismong pundasyon na ng buhay na akala niya ay matatag na. Ang sikat ng araw na tumama sa mukha ni Miguel ay hindi galing sa bintana ng isang pamilyar na kwarto, kundi mula sa malawak na salamin ng kanyang penthouse. Hindi siya umuwi sa kanyang mansyon sa isang eksklusibong village. Hindi niya kayang harapin ang katahimikan at kalakihan ng bahay na iyon. Dito siya sa kanyang unit sa BGC natulog, o mas tamang sabihin, dito siya naghintay mag-umaga. Tumayo siya mula sa sofong kung saan siya nakatulog nang naka-opisina pa. Ang mamahaling Italian suit niya ay lukot na. Ang buong lugar ay may amoy ng alak na ininom niya kagabi, habang sinusubukang iproseso ang lahat, pero walang epekto ang alak. Ang mga salita ni Lian ay mas matapang kaysa sa kahit anong whiskey. Iniwan mo kami, Miguel. Bago pa man ako umalis, matagal mo na kaming iniwan. Ang sorry mo ba, mabubura nito ang 9 na kaarawan na mag-isa kong naglagay ng kandila sa cake ni Maya? Ang mga salitang iyon ay hindi akusasyon. Mga katotohanan iyon. Mga katotohanang sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa pag-discover niya na may anak siya, dahil ang unang sakit ay dulot ng pagkagulat at galit. Ang pangalawang sakit ay dulot ng pagsisisi. At mas mabigat dalhin ang pagsisisi. Naglakad siya papunta sa kanyang malawak na bintana, ang syudad sa ibaba ay gising na. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam na abala sa kanilang mga gawain. Sa loob ng 10 taon, ang tanawing ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, ang tanawing ito ay nagpapaalalan sa kanya kung gaano siya kalayo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang opisina niya ay nasa gusaling iyon. Ang mga bangko kung saan nakadeposito ang bilyones niya ay naroon din. Ang lahat ng simbolo ng kanyang tagumpay ay abot-tanaw. Ngunit ang tahanan ni Lian at Maya, isang maliit na bahay na amoy adobo at may mga krayola sa lamesa, ay parang nasa ibang planeta. Mas malayo pa kaysa sa abot-tanaw. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Ang ginawa niya kagabi ay mali. Ang pagsugod niya sa bahay nito, ang galit, ang paninigaw, iyon ang kilos ng dating Miguel. Ang Miguel na makasarili, na ang tingin lang ay ang sarili niyang sakit at sarili niyang mga karapatan, iyon ang Miguel na iniwan ni Lian. At kung gusto niyang magkaroon ng kahit maliit na pag-asa para makilala ang anak niya, kailangan niyang patayin ang Miguel na iyon.
Kailangan niyang maging ang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal ng isang Lian at sa paggalang ng isang Maya. Hindi ito madadaan sa pera. Hindi niya pwedeng bilhin ang 10 taon na nawala. Hindi niya pwedeng bayaran si Lian para sa lahat ng sakripisyo nito. Hindi niya pwedeng suhulan si Maya para tawagin siyang daddy. Kailangan niya itong pahirapan, bawat hakbang, bawat araw. Naalala niya ang isa sa mga huling masayang alaala nila ni Lian. Nakasakay sila sa isang jeepney pauwi sa Batangas para bisitahin ang pamilya nito. Puno ang jeep, mainit, maingay, magkahawak ang kamay nila. Ang ulo ni Lian ay nakasandal sa balikat niya, tulog sa pagod, at sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ito, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong tagumpay. Iyon ang buhay na pinangarap niya noon, isang simpleng buhay, kasama ito. Saan nagkamali, kailan niya ipinagpalit ang pangarap na iyon sa pangarap ng kapangyarihan at yaman? Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang tinatype ang numero ni Lian, isang numerong kabisado pa rin niya, kahit 10 taon na ang lumipas. Hindi siya tumawag. Alam niyang hindi nito sasagutin. Sa halip, nagtype siya ng isang maikling mensahe. Ang dating Miguel ay mag-uutos. Magkita tayo. Ang dating Miguel ay manunumbat. Kailangan nating ayusin to. Ang dating Miguel ay gagamit ng pera. Sabihin mo kung magkano. Ngunit ang Miguel na nagpapadala ng mensahe ngayon ay iba na. Pinindot niya ang send. Ang mensahe ay simple. Lian, si Miguel ito. Sorry sa kagabi, mali ako. Hihintayin ko ang tawag o text mo kung kailan at saan ka handang mag-usap, walang pilitan. Para kay Maya. Ibinaba niya ang telepono sa mesa. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, si Miguel Tan, ang hari ng kanyang imperyo, ay naging isang ordinaryong tao. Isang taong nagkamali, isang taong nagsisisi. Isang ama na naghihintay. Nasa isang maliit na coffee shop si Lian, malapit sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo ng part-time. Katatapos lang ng kanyang klase, pero hindi pa siya umuuwi. Nakatitig lang siya sa kanyang telepono, sa mensaheng natanggap niya kaninang umaga mula kay Miguel. Lian, si Miguel ito. Sorry sa kagabi, mali ako. Hihintayin ko ang tawag o text mo kung kailan at saan ka handang mag-usap, walang pilitan. Para kay Maya. Skinses. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Hindi ito ang Miguel na inaasahan niya, walang pagbabanta, walang utos, walang pagmamatigas. Ang mga salitang sorry, mali ako, at hihintayin ko ay mga salitang hindi niya kailanman inakalang maririnig mula sa lalaking iyon. Ang mensahe ay hindi nakapagpagaan ng kanyang loob, sa halip, lalo pa itong nakapagpabigat, dahil ang isang Miguel na sumisigaw at nagagalit ay madaling kamuhian. Madaling labanan. Pero ang isang Miguel na nagpapakumbaba at nagsisisi, mas mahirap harapin iyon. Mas komplikado. Habang malalim ang iniisip niya, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Babe, napatingala siya. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa si Anton, may dalang isang bouquet ng murang bulaklak daisies, ang paborito niya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko kanina, sabi ni Anton, habang inilalapag ang mga bulaklak sa mesa. Nag-alala ako. Dumiretso ako sa school mo pagkatapos ng klase ko, sabi ng guard, baka nandito ka raw. Ang kaba sa dibdib ni Lian ay parang isang malamig na kam. Ang katahimikan na bumalot sa kanilang maliit na mesa ay mas maingay pa kaysa sa ugong ng coffee machine at sa mahinang tugtugin sa loob ng shop. Dahan-dahang binawi ni Anton ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak sa kamay ni Lian. Ang kilos ay hindi marahas, ngunit para kay Lian, ang pakiramdam ay parang bigla siyang binitawan mula sa gilid ng isang bangin. Nawala ng kulay ang mukha ni Anton. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Lian, isang halo ng pagkabigla, sakit, at pagkalito. Si Miguel Tan. Tanong ni Anton, ang boses ay halos pabulong, na para bang ang pagbigkas sa pangalan ay magiging sanhi para maging mas totoo ang lahat. Tumango lang si Lian. Wala na siyang lakas para magpaliwanag, wala nang mga salita. Ang pag-amin ay kinuha ang lahat ng natitira niyang enerhiya. Ito na yon. Ang katapusan. Ang pundasyon ng kaligayahang binuo nila ni Anton ay gawa pala sa buhangin, at ngayon, dumating na ang alon. Napayuko si Anton, napahawak sa kanyang sentido na parang biglang sumakit ang ulo, para siyang isang taong sinuntok sa sikmura at hindi makahinga.
Si Lian, na minahal niya, na pinlano niyang pakasalan, na tinuring niyang kanya may isang malaking bahagi pala ng buhay nito na hindi niya alam, isang anino na laging nariyan lang pala, naghihintay. Kaya pala, bulong ni Anton sa sarili, bago tumingin ulit kay Lian, at ngayon malinaw na ang sakit sa kanyang mga mata, kaya pala ganoon ka na lang kagabi. Kaya pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, nandoon siya, di ba, kagabi, sa bahay, hindi na kailangang sumagot ni Lian. Ang kanyang pananahimik at ang hindi niya pagtingin ng diretso ay sapat ng kumpirmasyon. Isang dekada. Isang dekada ang nakaraan. Ngunit para kay Anton, ang dekadang iyon ay biglang nawalan ng halaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang katotohanang ang lalaking ama ng bata ay bumalik na. At hindi lang ito basta-bastang lalaki. Ito si Miguel Tan, mayaman, makapangyarihan. Anong laban niya doon? Ang tanong ay hindi dahil sa inggit, ang tanong ay dahil sa takot. Takot na baka ang lugar na pinaghirapan niyang buuin sa puso ni Lian at Maya ay isa lang palang pansamantalang pwesto, isang pwestong nakalaan para sa tunay na may-ari na nagdesisyon lang bumalik. Sinabi mo ba sa kanya? Ang tungkol sa atin? Tanong ni Anton, ang boses ay garalgal. Mabili na, sagot ni Lian. Alam niya. Tumango si Anton, pero ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Sa lahat ng posibleng problema na naisip niyang haharapin nila bilang isang pamilya, problema sa pera, sa kalusugan, sa mga maliliit na hindi pagkakaunawaan, hindi niya kailanman naisip na ito ang magiging pinakamabigat. Ang pakbabalik and ganakaran. Tumayo siya. Agad na nataranta si Lian. Anton, saan ka pupunta? Mag-usap tayo. Tumingin si Anton sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Lian ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit pagkadismaya. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin ngayon, Lian, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit malamig, binigla mo ako, kailangan kong mag-isip. Ang tingin niya ay napunta sa mga daisy na nakapatong sa mesa. Ang mga bulaklak na simbolo ng kanilang simple at masayang pag-ibig ay parang isang paalala na ngayon ng isang kasinungalingan, hindi niya ito kinuha. Anton, please, pagmamakaawa ni Lian, tumatayo na rin, huwag mong gawin to. Gawin ang ano, Lian? Sagot ni Anton. Ang humingi ng oras para iproseso na ang babaeng pakakasalan ko ay may tinatagong ganito kalaking sikreto. Na ang batang tinuring ko ng anak ay may amang bigla na lang susulpot para bawiin siya. Pasensya na kung hindi ko kayang ngumiti lang at sabihing okay lang ang lahat. Bawat salita niya ay isang sampal. Mga salitang totoo. Mga salitang nararapat lang marinig ni Lian. Tumalikod na si Anton at nagsimulang maglakad palayo, hindi mabilis. Hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay mabigat, ang hakbang ng isang taong nasaktan ng lubusan. Naiwan si Lian na nakatayo sa gitna ng coffee shop. Ang mga tao sa paligid ay nagpapatuloy sa kanilang mga buhay, walang kamalay-malay sa mundong kaguguho lang. Napaupo siyang muli, ang mga tuhod ay parang nawalan ng buto. Ang paningin niya ay lumabo dahil sa mga luhang nagsimulang mamuo. Tumingin siya sa kanyang tasa ng kape na malamig na at sa bouquet ng mga daisy na iniwan ni Anton. Ang tahanan na binuo niya sa loob ng 3 taon kasama si Anton, ang ligtas na kanlungan niya ay biglang nilindol. At sa pag-alis ni Anton, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga guho, hindi alam kung paano o kung saan magsisimulang muli. 2 araw. 2 araw ng nakabibinging katahimikan. Hindi tumawag o nag-text muli si Miguel, gaya ng ipinangako niya, hihintayin niya si Lian. Ang pagpipigil na ito ay ang pinakamahirap na business decision na ginawa niya sa kanyang buhay. Bawat sandali ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang kagustuhang sumugod, magpaliwanag, at ayusin ang lahat sa paraang alam niya mabilis at agresibo, ngunit alam niyang hindi iyon ang paraan. Si Lian naman ay ginugol ang 2 araw sa isang malabong estado. Pumasok siya sa trabaho, inasikaso si Maya, ngumiti, tumawa, ngunit sa loob-loob niya, isa siyang basag na salamin. Hindi na muling nagparamdam si Anton. Ang bawat hindi sinasagot na tawag at text niya ay isang kumpirmasyon ng pinsalang nagawa. Ang tahanan na dati puno ng tawanan ay nabalot ng isang mabigat na kalungkutan na kahit si Maya ay nararamdaman. Sa 3 araw, pagkahatid niya kay Maya sa eskwelahan, alam ni Lian na hindi na niya kayang patagalin pa ito, ang pagtakas ay hindi solusyon. Nakatayo siya ngayon sa isang sangandaan at kailangan niyang pumili ng direksyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa nanginginig na mga daliri, tinawagan niya si Miguel. Isang ring lang, sinagot agad ito. Lian, ang boses sa kabilang linya ay puno ng hindi maitagong pag-asa.
Miguel, sabi ni Lian, ang boses ay mahina ngunit determinado, mag-usap tayo. Hindi sila nagkita sa isang mamahaling restaurant o sa isang malamig na opisina. Sa hiling ni Lian, nagkita sila sa isang lugar na pareho nilang alam, isang lugar na bahagi ng nakaraan, sa Luneta Park. Malayo sa kanilang mga kasalukuyang buhay, isang neutral na lugar. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa malawak na damuhan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno na tila naging saksi sa libo-libong kwento. May distansya sa pagitan nila, sapat lang para hindi magdikit ang kanilang mga braso. Sa paligid, may mga pamilyang nagpipiknik, mga batang nagpapalipad ng saranggola, at mga magkasintahang magkahawak kamay. Isang perpektong larawan ng buhay na hindi kailanman naging kanila. Ilang minuto silang tahimik, walang nakakaalam kung paano magsisimula. Ang mga salitang kailangan nilang sabihin ay napakarami, ngunit lahat ay tila natigil sa kanilang mga lalamunan. Si Miguel ang unang bumasag sa katahimikan. Kumusta ka? Tanong niya, isang simpleng tanong na may bigat ng 10 taon. Heto, sagot ni Lian, nakatingin sa malayo, sinusubukang ayusin ang gulong ginawa mo, may pait sa kanyang boses, ngunit wala na ang galit. Pagod na lang ang natira. Nasaktan si Miguel sa sinabi niya, ngunit tinanggap niya ito. Kasalanan ko. Alam ko. Tumingin siya kay Lian, at sa pagkakataong ito, wala nang pagkukunwari. Ang mga mata niya ay puno ng lantad na pagsisisi. Lian, walang araw sa nakalipas na 2 araw na hindi ko pinagsisihan ang pagsugod ko sa bahay ninyo, maling-mali ako. Hindi sumagot si Lian. Hinayaan niya lang itong magsalita. Nabulag ako sa galit, sa sakit, patuloy ni Miguel. Nang malaman ko ang tungkol kay Maya, parang gumuho ang mundo ko. Ang naisip ko lang ay ang mga taon na nawala sa akin. Hindi ko naisip ang mga taon na mag-isa kang lumaban. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon, ang sinseridad sa boses niya, ay unti-unting tumunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Lian. Madaling sabihin yan ngayon, Miguel, sabi niya, sa wakas ay tumingin na sa kanya. Pero nasaan ka noon? Hindi mo naisip na hanapin ako, na baka may dahilan kung bakit ako umalis. Hinanap kita, sagot ni Miguel, ang boses ay puno ng pait ng nakaraan. Bumalik ako sa probinsya ninyo pagkatapos ng ilang linggo. Sabi ng mga kapitbahay ninyo, lumipat na raw kayo. Walang may alam kung saan. Sinubukan kong tawagan ang mga kamag-anak mo na kilala ko, pero walang gustong magsabi, para akong naghahanap ng multo. Pagkatapos ng ilang buwan, sumuko ako. Ang inisip ko, iniwan mo na talaga ako. Na ayaw mo nang magpakita, kaya ibinuhos ko ang lahat sa trabaho, iyon na lang ang natira sa akin. Tumango si Lian. Sinabi ko sa pamilya ko na huwag sabihin kung nasaan ako. Kasalanan ko rin, natakot ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagbubuntis mo? Tanong ni Miguel, ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Kahit isang text lang, Lian. Kahit isang tawag, babalik ako. Iiwan ko ang lahat. Umiling si Lian, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Madaling sabihin niya ngayon na isa ka ng bilyonaryo, pero noon, alalahanin mo kung sino ka noon, Miguel. Isang estudyanteng punong-puno ng ambisyon. Ang tingin mo sa lahat ay balakid, at natakot ako na maging ganoon din ang tingin mo sa anak natin. Ang katotohanan sa mga salita ni Lian ay tumama kay Miguel ng buong bigat. Iyon nga siya noon. Patawad, bulong niya ulit. Walang ibang salitang masasakto sa lahat ng pagkukulang niya. Tinanggap ko na ang nakaraan, Miguel, sabi ni Lian, humihinga ng malalim, matagal na. Ang inaalala ko ay ang ngayon. Ang kinabukasan. Si Anton, sabi ni Miguel. Hindi ito tanong, kundi isang pagkilala sa katotohanan. Tumango si Lian, at sa pagkakataong iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, na mabilis niyang pinunasan, umalis siya, at hindi ko siya masisisi, sinira ko ang tiwala niya. Naramdaman ni Miguel ang kirot sa puso ni Lian, at sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding guilt. Hindi lang niya sinira ang buhay ni Lian 10 taon na ang nakalipas, sinisira rin niya ang buhay na binuo nito ngayon. Lian, sabi niya, ang boses ay seryoso, hindi ko gustong guluhin ang buhay mo, o ang buhay ninyo, pero anak ko si Maya, at gusto ko siyang makilala, gusto kong maging parte ng buhay niya. Hindi bilang. Umuwi si Lian mula sa Luneta na may dalang kakaibang bigat at gaan sa kanyang dibdib. Gumaan ito dahil sa wakas, pagkatapos ng 10 taon, nailabas na ang mga nonoong matagal nang nakabara sa kanilang pagitan. Ngunit bumigat ito dahil sa katotohanang nasa kanya na ngayon ang desisyon.
Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niya si Maya na mahimbing na natutulog, tinitigan niya ang mga munting detalye sa mukha ng kanyang anak. Ang hugis ng mga kilay nito, ang paraan ng bahagyang pag-awang ng mga labi nito habang humihinga. Mga detalyeng pamilyar sa kanya, ngunit ngayon ay may bago ng kahulugan. Ang bawat isang piraso ng mukhang iyon ay hindi na lang kay Maya. Kalahati noon ay kay Miguel. Anong karapatan niyang ipagkait iyon? Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkakamali ng nakaraan, ano ang magiging epekto kay Maya kung lalaki itong hindi man lang nabigyan ng pagkakataong makilala ang sarili niyang ama? At si Anton, ang sakit ay nariyan pa rin, sariwa at malalim. Ngunit naisip ni Lian, kung hindi pa bumabalik si Miguel, hindi ba't isang kasinungalingan pa rin ang pundasyon ng kanilang pagsasama? Anong klaseng kasal ang itatayo nila sa ibabaw ng isang napakalaking sikreto? Huminga siya ng malalim. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagtakas. Panahon na para harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinabukasan, isang Sabado ng umaga, tinawagan niya si Miguel. Payag ako, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Pero may mga kondisyon. Dahan-dahan lang, Miguel. Walang pilitan. At ako ang masusunod kung kailan at paano. Sa kabilang linya, narinig ni Lian ang isang malalim na paghinga, isang tunog ng matinding ginhawa. Salamat, Lian. Salamat. Kahit ano. Susundin ko. Ang kanilang unang pagkikita ay plinano ni Liane ng buong ingat. Hindi ito sa bahay, hindi rin sa isang lugar na magarbo. Pinili niya ang isang maliit at makulay na ice cream parlor sa isang mall malapit sa kanila. Isang lugar na pampubliko, maliwanag, at higit sa lahat, isang lugar na gusto ni Maya. Pagdating ni Lian at Maya, nandoon na si Miguel. Nakaupo ito sa isang sulok, mag-isa. Hindi ito nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong isang anyo na hindi pa nakikita ni Lian mula pa noong mga estudyante pa lang sila. Tumayo ito nang makita sila, at sa mga mata nito, nakita ni Lian ang isang emosyon na hindi niya malilimutan, kaba. Ang bilyonaryong CEO, ang hari ng Tan Global Holdings, ay kinakabahan na parang isang binatang naghihintay sa kanyang unang date. Hi, bati ni Miguel, ang ngiti ay alanganin. Hi, Tito Miguel. Masayang bati ni Maya, na tila kinalimutan na ang tensyon ng unang gabi. Para sa kanya, isa lang itong kaibigan ng kanyang ina. Nakahinga ng maluwag si Lian. Sige na, anak, pumili ka na ng flavor mo. Habang abala si Maya sa pagtingin sa mga iba't ibang kulay ng ice cream, naiwan silang dalawa ni Miguel sa mesa. Salamat dito, Lian, sabi ni Miguel, ang tingin ay hindi maalis kay Maya. Salamat talaga. Para sa kanya to, Miguel. Hindi para sa'yo, mabilis na sagot ni Lian, isang paalala sa kanilang dalawa kung ano ang nakataya. Bumalik si Maya sa mesa na may dalang isang malaking scoop ng rainbow-colored ice cream. Umupo ito sa pagitan nilang dalawa, na para bang isang tulay at pader ng sabay. Ang sumunod na mga minuto ay puno ng alanganing pag-uusap. Tinanong ni Miguel si Maya tungkol sa school, sa mga paborito nitong subject, sa mga kaibigan nito. Sumasagot naman si Maya ng masigla, habang abala sa pagkain ng kanyang ice cream. Si Lian ay tahimik lang na nakikinig, na parang isang bantay, handang pumasok sa eksena anumang oras. Narinig ko. Sabi niya mami mo. Na magaling ka raw mag-drawing, sabi ni Miguel, na para bang naglalakad sa manipis na yelo. Tumigil sa pagkain si Maya at tumingin kay Miguel. Ang mga mata ay nagningning. Opo. I love drawing unicorns and princesses. Talaga. Sabi ni Miguel, na tila nakahanap ng isang maliit na koneksyon. Alam mo, noong bata ako, mahilig din akong mag-drawing, pero hindi unicorns, mga robot at sasakyan. Kumuha si Miguel ng isang tissue at isang ballpen mula sa kanyang bulsa. Sa ibabaw ng tissue, gumuhit siya ng isang maliit at nakakatawang robot na kumakaway. Ipinakita niya ito kay Maya. Natawa si Maya. Ang cute, gawa pa po kayo. At sa sumunod na 15 minuto, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Asia ay naupo sa isang ice cream parlor at gumuhit ng mga nakakatawang robot at aso at pusa sa mga piraso ng tissue para sa isang batang babae na may mga mata na katulad ng sa kanya. Si Lian, habang pinagmamasdan sila, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang kirot. Isang kirot ng panghihinayang para sa 10 taon na nawala. Nakita niya sa harap niya ang isang eksenang dapat sana ay ordinaryo sa kanilang buhay. Isang amang sinusubukang pasayahin ang kanyang anak. Nang matapos sila, nagpaalam na sila, walang yakap,
walang beso, isang simpleng bye-bye lang. Bye Tito Miguel, galingan niyo pa po mag-drawing ha. Sabi ni Maya, kumakaway habang papalayo. I will, nakangiting sagot ni Miguel. Nang nasa kotse na siya, mag-isa, hinawakan ni Miguel ang isa sa mga tissue na may guhit ng robot, tinitigan niya ito. Hindi ito isang multimilyong pisong kontrata. Hindi ito isang bagong gusali na may pangalan niya. Ito ay isang piraso ng tissue na may mantsa ng ice cream. At sa sandaling iyon, ito ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya sa buong mundo. Ang unang hakbang. Nagawa na niya. At alam niya, mahaba pa ang lalakbayin. Ngunit sa unang pagkakataon, ang daan sa hinaharap ay hindi madilim, mayroon ng kaunting liwanag. 3 araw. 3 araw na para kay Anton Cruz, ay mas mahaba pa kaysa sa 3 taon nilang pagsasama ni Lian. Ang unang araw ay puno ng galit at pakiramdam ng pagkakanulo. Paulit-ulit na umalingonggaw sa isip niya ang mga salita ni Lian, si Miguel Tan ang ama ni Maya. Ang bawat salita ay isang dagok, sumisira sa lahat ng masasayang alaala na binuo nilang tatlo. Pakiramdam niya ay niloko siya, na ang buhay na akala niya ay totoo ay isa lang palang mahabang dula. Ang ikalawang araw ay napalitan ng kalungkutan. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng eskwelahan kung saan siya nagtuturo, ang bawat ngiti ng kanyang mga estudyante ay nagpapaalala sa kanya ng ngiti ni Maya. Ang bawat tawanan ay nagpapaalala sa kanya ng halakhak ng batang tinuring na niyang anak. Paano niya bibitawan iyon? Paano niya hahayaang may ibang lalaking papalit sa pwesto niya, kahit pa ito ang tunay na ama? Ang ikatlong araw, ang araw ng Sabado, ay ang pinakamabigat, araw ng pamilya. Araw na dapat sana ay kasama niya sina Lian at Maya, marahil ay naglalakad sa parke o kumakain sa Jollibee, ang paborito ni Maya. Sa halip, heto siya, mag-isang nakaupo sa kanyang maliit at tahimik na apartment, nakatitig sa isang naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Ang litrato ay kuha noong nakaraang Pasko. Silang tatlo. Si Lian, nakangiti ng malapad, ang buhok ay tinatangay ng hangin. Si Maya, nakarga-karga niya, ay nakayakap sa kanyang leeg, ang mukha ay puno ng saya, at siya, nakatingin sa kanilang dalawa na may pagmamahal na abot langit. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ngayon, ang litratong iyon ay parang isang insulto. Kilala niya si Lian. Alam niyang hindi ito masamang tao. Alam niyang hindi nito intensyon na saktan siya. Sa loob ng 3 taon, nakita niya ang sumunod na mga linggo ay naging isang maingat na sayaw. Ang isang beses na pagkikita sa ice cream parlor ay nasundan pa ng ilan, tuwing Sabado ng hapon, sa loob ng 2 o 3 oras, papayagan ni Lian si Miguel na makasama sila. Ang mga patakaran ay simple at hindi nakasulat, ngunit malinaw, lahat ay nakasentro kay Maya. Lahat ay gagawin sa isang pampublikong lugar. At si Lian ay laging naroroon, isang tahimik na anino na nagmamasid mula sa malapit. Nagpunta sila sa isang bookstore kung saan masayang namili si Maya ng mga aklat pambata, at si Miguel ay matiyagang nakinig habang binabasa ni Maya sa kanya ang paborito nitong kwento. Nagpunta sila sa isang arcade kung saan sinubukan ni Miguel na manalo ng isang malaking stuffed toy para kay Maya sa pamamagitan ng crane machine. At pagkatapos ng halos 1,000 pisong ginastos sa mga token ay bigo pa rin siya, na ikinatawa ng malakas ni Lian at Maya isang tunog na para kay Miguel ay mas matamis pa kaysa sa anumang tagumpay. Sa bawat pagkikita, unti-unting natututunan ni Miguel ang mundo ng kanyang anak. Nalaman niya na ayaw nito sa lasa ng strawberry, pero paborito nito ang ube. Nalaman niya na takot ito sa malalaking aso, pero mahal na mahal nito ang mga pusa. Nalaman niya na ang pangarap nito ay maging isang artist balang araw. Mga maliliit na detalye, mga mumunting piraso ng pagkatao ng isang batang hindi niya nakitang lumaki. Bawat isang detalye ay isang hiyas na itinatago niya sa kanyang puso. Isang Sabado ng hapon, dinala sila ni Miguel sa isang parke na may malaking playground. Habang masayang-masaya si Maya na umaakyat sa mga slide at monkey bars, naupo sina Miguel at Lian sa isang bench na hindi kalayuan. Mukhang mas nagiging komportable na siya sa'yo, sabi ni Lian, hindi inaalis ang tingin kay Maya. Sana nga, sagot ni Miguel, ikaw. Komportable ka na ba? Tumingin si Lian sa kanya. Sa mga mata ni Miguel, wala na ang dating pagmamadali at pagkainip, napalitan ito ng isang bagay na mas malalim pasensya. Hindi pa, tapat na sagot ni Lian. Pero sinusubukan ko. Ang pag-amin na iyon ay sapat na para kay Miguel. Tito Miguel! Tito Miguel! Sigaw ni Maya mula sa may duyan. Tulak niyo po ako. Mas mataas.
Agad na tumayo si Miguel, ang mukha ay nagliwanag. Lumapit siya sa likod ng duyan at marahang itinulak ito. Ang bawat tulak ay maingat, hindi masyadong malakas, hindi rin masyadong mahina. Higher! Higher! Sigaw ni Maya, ang tawa niya ay sumasabay sa ihip ng hangin. Sa pag-indayob ng duyan, sa pagtawa ng kanyang anak, naramdaman ni Miguel ang isang kaligayahang simple at dalisay. Ang lahat ng stress mula sa kanyang kumpanya, ang lahat ng problema, ay tila naglaho. Sa sandaling iyon, hindi siya si Miguel Tan, ang CEO, siya lang si Tito Miguel, ang tagatulak ng duyan. Nang medyo mapagod na si Maya, pinabagal ni Miguel ang duyan hanggang sa tuluyan itong huminto. Naupo ito sa duyan sa tabi niya. Tito Miguel, sabi ni Maya pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Tumingala ang bata sa kanya, ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang tanong na tila matagal na nitong iniisip. Bakit po? Bakit po gusto niyo kong maging friend? Natigilan si Miguel. Sa lahat ng posibleng tanong, ito ang pinakasimple ngunit pinakamahirap sagutin. Hindi siya pwedeng magsinungaling, ngunit hindi pa rin niya pwedeng sabihin ang buong katotohanan. Lumuhod siya sa harap ni Maya para maging magkapantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang kadena ng duyan. Kasi, panimula niya, maingat na pinipili ang bawat salita, kasi espesyal kang bata, Maya, matalino ka, mabait, at nakakatuwa kang kasama. At kapag kasama ko kayo ng mommy mo, tumingin siya saglit kay Lian na nakatingin sa kanila mula sa bench, nagiging masaya ako, ganoon kasimple. Sinuri ni Maya ang kanyang mukha, na para bang hinahanap kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti ito isang matamis at kontentong ngiti. Okay po, sabi nito, at tila sapat na ang sagot na iyon para sa kanya. Mula sa kanyang kinauupuan, narinig ni Lian ang lahat. At sa pagmamasid sa eksenang iyon ang lalaking minsan ay handang isakripisyo ang lahat para sa ambisyon ay nakaluhod ngayon sa damuhan para lang sagutin ang tanong ng isang bata na ramdaman ni Lian ang paggalaw ng isang bagay sa loob niya. Isang pader na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting nagkaroon ng bitak. Ang lalaking kaharap ng anak niya ay hindi na ang Miguel na iniwan niya. O baka naman, ito pa rin siya. Ito ang Miggy na minahal niya, na natabunan lang ng mga pangarap. At ngayon, natututo na itong mangarap muli isang pangarap na mas simple, at mas mahalaga. Pag-uwi nila, habang naglalakad pabalik sa kotse, tahimik silang tatlo, ngunit hindi ito isang alanganing katahimikan. Isa itong komportableng katahimikan. Nang dumaan sila sa isang nagtitinda ng fishball, biglang nagsalita si Miguel. Gusto niyo? Nagkatinginan sina Lian at Maya, at sabay na tumango. At doon, sa gilid ng kalsada, habang papalubog ang araw, ang bilyonaryong si Miguel Tan, ang guro na si Lian Reyes, at ang anak nilang si Maya, ay masayang nagsausaw ng fishball sa maanghang na suka, na para bang sila ang pinakaordinaryong pamilya sa buong mundo. Ang dahan-dahang pagbuo ng isang brilyong normalidad ay biglang nawasak ng isang tawag sa telepono sa kalaliman ng gabi. 2:00 ng madaling araw. Si Miguel ay nasa kanyang penthouse, hindi makatulog, katatapos lang ng isang mahabang video conference call kasama ang mga investors niya sa New York. Nakatayo siya sa harap ng kanyang bintana, hawak ang isang baso ng tubig, at iniisip ang mga nangyari noong hapon. Ang tawa ni Maya. Ang bihirang ngiti ni Lian, ang lasa ng fishball. Mga simpleng bagay na nagbibigay ngayon ng kulay sa kanyang mundong dati itim at puti lang. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng glass table. Isang ingay na pambihira sa katahimikan ng gabi. Akala niya ay ang sekretarya niya lang na may follow-up sa katatapos na meeting. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, biglang kumabog ang kanyang dibdib. Liana Reyes calling. 2:00 ng madaling araw. Hindi tumatawag si Lian sa ganitong oras, hindi sila ganoon. May nangyari. Agad niyang sinagot, ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Lian. Anong nangyari? Okay lang ba kayo? Miguel. Ang boses sa kabilang linya ay basag, puno ng takot, halos hindi niya ito makilala. Si Maya, si Maya. Anong nangyari kay Maya? Sigaw ni Miguel, ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila nawala. Nasa ospital kami, humihikbing sabi ni Lian, bigla na lang siyang nagising, hirap na hirap huminga, mataas ang lagnat, hindi ko alam ang gagawin ko, Miguel, natatakot ako. Ang mga salitang natatakot ako mula kay Lian ang babaeng hinarap ang lahat ng mag-isa sa loob ng 10 taon ay tumama kay Miguel na parang isang bala. Anong ospital? Papunta na ako. Walang pag-aalinlangan. Walang tanong.
Isang kilos na kasing natural ng paghinga. St. Lucas. Sa QC. Sagot ni Liane. 5 minutes, andyan na ako sa labas ng building mo, hintayin mo ako sa lobby, sabay tayong pupunta doon. Pero Miguel, nandito na ako sa OSP. Mas mabilis kung susunduin kita, Lian. Huwag ka nang makipagtalo, pababa na ako. Ibinaba niya ang tawag. Sa isang iglap, nawala ang CEO, ang natira ay isang ama. Kinuha niya ang susi ng kotse at ang wallet niya, at tumakbo palabas ng kanyang unit, hindi na nag-abalang magpalit ng damit, nakaputing t-shirt lang siya at itim na sweatpants. Ang biyahe mula BGC hanggang sa apartment ni Lian sa Quezon City, na karaniwang inaabot ng 1 oras sa traffic, ay tinahak niya sa loob ng 15 minuto, ang mga kalsada ay maluwag. Ang kanyang mamahaling sports car ay lumilipad sa aspalto. Ang tanging laman ng isip niya ay ang mukha ni Maya at ang takot sa boses ni Lian. Nang makarating siya, sakto namang naghihintay na si Lian sa labas ng gusali, balisa at namumutla, mabilis itong pumasok sa kotse. Kumusta siya? Nakausap mo ba ang doktor? Tanong agad ni Miguel habang muling pinaharurot ang sasakyan. Inaasikaso na siya sa emergency room, sabi ni Lian, nanginginig ang mga kamay, acute asthma attack, sabi ng paramedic sa ambulansya. May hika siya, Miguel. Namana niya sa'yo. Ang mga salitang iyon ay isa na namang sundang sa puso ni Miguel. Ang sakit na dinaranas ng anak niya ngayon ay galing pa rin sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, hindi sa paraan ng panunumbat, kundi sa paraan ng isang taong nasasaktan. Hindi naman malala. Usually, nakokontrol ng nebulizer. Ngayon lang. Ngayon lang naging ganito kalala, paliwanag ni Lian, umiiyak na naman. Kasalanan ko to. Baka dahil sa pagod kanina sa parke. Baka napabayaan ko. Skulishish, sabi ni Miguel, at sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, iniwan niya ang isang kamay sa manibela at ang isa ay inabot niya para hawakan ang kamay ni Lian. Mahigpit. Mainit. Hindi mo kasalanan, walang may kasalanan, ang mahalaga, mapabuti natin siya. Nagulat si Lian sa ginawa niya, ang init ng palad ni Miguel ay pamilyar, ito ang parehong init na nagbibigay sa kanya ng lakas noon. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang takot at pag-aalala, ang pagkakahawak na iyon ay isang angkla. Hindi niya ito binitiwan. Pagdating nila sa ER, ang eksena ay magulo at nakakataranta, mga doktor at nurse na tumatakbo, mga pasyenteng dumadaing. Agad silang lumapit sa triage nurse. Maya Reyes po. Kakadating lang, bata. Itinuro sila sa isang cubicle sa dulo. At doon, nakita nila si Maya. Nakahiga sa isang kama na mas malaki pa sa kanya, may nakakabit na oxygen mask sa kanyang maliit na mukha, at may IV drip sa kanyang kamay, isang doktor at 2 nurse ang nakapaligid sa kanya. Tumakbo si Lian papunta sa tabi ng kama. Anak! Mommy's here! Si Miguel ay nakatayo lang sa may pintuan ng cubicle, parang napako. Ang makita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan maliit, mahina, at nasasaktan ay isang kirot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Mas masahol pa ito sa kahit anong business deal na nalugi. Ang emergency room ay isang mundo na may sariling oras. Ang bawat segundo ay tila 1 minuto, at ang bawat minuto ay tila 1 oras. Iniwan ng doktor sina Miguel at Lian sa labas ng cubicle, habang ginagawa nila ang mga kinakailangang procedure para patatagin ang kalagayan ni Maya. Naiwan ang dalawa sa isang maliit na waiting area, isang lugar na puno ng hindi masambit na dasal at nag-aalalang mga pamilya. Umupo si Lian sa isang malamig na plastik na upuan, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi lang sa pag-iyak kundi sa pinaghalong takot at pagod. Naupo si Miguel sa tabi niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa mundong ito, ang kanyang pera at kapangyarihan ay walang silbi. Hindi niya kayang utusan ang sakit na umalis. Hindi niya kayang bilhin ang kalusugan ng kanyang anak. Dito, pantay-pantay ang lahat. Dito, isa lang siyang ama na nag-aalala. Sa halip na magsalita, gumawa siya ng isang bagay na mas mahalaga. Kinuha niya ang lukot na jacket ng kanyang suit mula sa kotse kanina at ipinatong ito sa mga balikat ni Lian. Malamig sa ospital. Pagkatapos, pumunta siya sa isang vending machine at bumili ng 2 bote ng tubig. Inabot niya ang isa kay Lian. Uminom ka muna, sabi niya, ang boses ay mahinahon. Tumingala si Lian, ang mga mata ay pula at namamaga, kinuha niya ang bote. Ang simpleng gesto na iyon, ang simpleng pag-aalaga, ay isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula kay Miguel. Salamat, bulong niya.
Tahimik silang naupo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng mga makina ng ospital at ang mga yabag ng mga nagmamadaling nurse. Sa katahimikang iyon, nagsalita si Lian na para bang kinakausap ang sarili. Noong baby pa lang siya, nagkalagnat din siya ng ganito kataas. Sabi ng doktor, impeksyon daw. Halos 1 linggo kami sa ospital sa Batangas. Hindi ako natutulog. Hawak ko lang ang kamay niya, kinakantahan siya, nagdarasal na sana sa akin na lang mapunta ang sakit niya. Nakinig lang si Miguel, ang puso niya ay parang pinipiga. Bawat kwento ni Lian tungkol sa nakaraan ni Maya na wala siya ay isang patunay ng kanyang pagkukulang. Mag-isa lang ako noon, patuloy ni Lian, nakatingin sa kawalan. Si nanay at tatay, tumutulong, pero sa gabi, sa ospital, ako lang. Naisip kita noon, Miguel. Galit ako sa'yo, pero sa gitna ng takot ko, hinanap kita, naisip ko, ano kaya kung nandito ka? Ano kaya kung may kahati ako sa pag-aalala? Ano kaya kung may kayakap ako? Hindi na napigilan ni Miguel. Umusog siya palapit at inakbayan si Lian. Sa pagkakataong ito, hindi pumalag si Lian. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel, at doon umiyak ng walang tunog, isang pag-iyak na dala ang bigat ng 10 taong pag-iisa. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. Andito na ako, Lian, bulong niya sa buhok nito, patawad ko ngayon lang, patawarin mo ako. Pero andito na ako. Hindi ka na mag-iisa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng antiseptic at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho, wala ng CEO, wala ng guro, wala ng nakaraan. 2 magulang lang sila na nag-aalala para sa kanilang anak, na muling natagpuan ang isa't isa sa gitna ng isang krisis. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor mula sa cubicle. Agad silang napatayo. Mr. and Mrs. Tan, tanong ng doktor, na ipinagpalagay na sila ay mag-asawa. Hindi nila itinama ang doktor. Sa sandaling iyon, hindi iyon mahalaga. Kamusta po ang anak namin? Tanong ni Miguel, ang boses ay nagpapakita ng autoridad ngunit may halong pagmamakaawa. She's stable now, sabi ng doktor, na nagdulot ng isang malaking ginhawa sa kanilang dalawa. We were able to manage the asthma attack. Niresetahan na namin siya ng gamot through IV. We'll have to admit her for a day or 2 for observation para masigurong hindi nababalik ang atake. Napahawak si Lian sa kanyang dibdib, salamat sa Diyos, pwede na ba namin siyang makita? Yes. In a few minutes, we'll be transferring her to a private room. Mas magiging comfortable siya doon. Tumingin ang doktor sa kanyang clipboard. The hospital staff is preparing a suite for her. Nagkatinginan sina Liane at Miguel. Alam ni Lian na ang isang suite sa St. Luke's ay nagkakahalaga ng isang buong buwan niyang sahod. Bago pa siya makatanggi, nagsalita na si Miguel. Thank you, Doc. We'll take care of everything, sabi niya sa doktor, bago bumaling sa isang nurse. Please handle all the arrangements. All expenses will be under my account. Pagkaalis ng doktor, hinarap ni Lian si Miguel. Miguel, hindi kailangan. Kaya ko. Lian, putol ni Miguel, ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang mga balikat, ang tingin ay seryoso. Hayaan mo na akong gawin to, please. Para kay Maya, para sa'yo, hayaan mo akong bumawi, kahit sa ganitong paraan lang. Nakita ni Lian ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi ito pagpapakitang gilas, hindi ito panunumbat gamit ang pera. Ito ay purong pagnanais na makatulong, na maging isang ama. Tumango siya. Nang ilipat si Maya sa isang malaki at komportableng private room, gising na ito, bagamat mahina pa. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang ina. Mommy. I'm here, anak. I'm here, sabi ni Lian, hinahaplos ang noo ng bata. Pagkatapos, ang mga mata ni Maya ay napunta kay Miguel, na tahimik na nakatayo sa isang sulok ng kwarto. Tito Miguel, mahinang tanong nito. Bakit po kayo andito? Lumapit si Miguel sa kabilang side ng kama. Ngumiti siya, isang ngiting pilit dahil sa pag-aalala. Narinig ko kasing may sakit ang paborito kong kaibigan, sabi niya. Kaya kailangan ko siyang bantayan para siguraduhing iinumin niya lahat ng gamot niya. Ngumiti ng bahagya si Maya bago muling pumikit dahil sa pagod. Nang makatulog na muli ang bata, naupo ang 2 matanda sa sofa na nasa loob ng silid. Ang araw ay malapit ng sumikat. Isang mahabang gabi ang kanilang pinagdaanan. Salamat, Miguel, sabi ni Lian. Ang boses ay pagod ngunit tapat, salamat sa pagdating. Lagi akong darating, Lian, sagot ni Miguel, para sa inyong dalawa, lagi.
Kinabukasan, ang maliwanag na sikat ng araw ay gumising kay Lian mula sa isang mababaw na pagkakatulog sa malambot na sofa ng hospital suite. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay si Miguel, na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama ni Maya, hindi inaalis ang tingin sa natutulog na bata, mukhang hindi ito natulog buong gabi. Ang mamahalin nitong relo ay nakapatong sa mesa, ang sleeves ng kanyang polo shirt ay nakatupi hanggang siko, at ang buhok ay bahagyang magulo. Sa liwanag ng umaga, sa katahimikan ng silid, nakita ni Lian hindi ang makapangyarihang CEO, kundi isang ama na pagod at nag-aalala. Dahan-dahan siyang bumangon. Naramdaman ni Miguel ang kanyang paggalaw at lumingon ito. Nginitian siya nito isang pagod ngunit tapat ng ngiti. Good morning, bati ni Miguel, ang boses ay mahina para. Ang elevator ride pababa sa lobby ay ang pinakamahabang 10 palapag sa buhay ni Anton. Ang bawat numerong umiilaw ay tila isang pagbilang papalapit sa isang katapusang hindi niya nais harapin. Salamat sa pagsama sa akin, sabi niya kay Miguel nang makarating sila sa lobby. Ang tono ay formal, malamig. Walang anuman, sagot ni Miguel. Salamat sa pag-unawa. Hindi na sumagos si Anton. Naglakad na lang siya palayo, palabas ng ospital, palayo sa buhay na akala niya ay para sa kanya. Naiwan si Lian sa lobby, nakatingin sa papalayong likod ni Anton. Ang bawat hakbang nito palayo ay isang piraso ng kanyang puso na tila natatanggal. Bumalik siya sa kwarto ni Maya na may bigat sa dibdib. Nakita niya si Miguel na kausap ang isang doktor. Ang eksena ay perpekto, isang ama na inaalagaan ang kanyang anak. Ngunit bakit pakiramdam niya ay may kulang? Bakit may bahagi sa kanya na gustong habulin si Anton? Makalipas ang 2 araw, nakalabas na ng ospital si Maya. Sa panahong iyon, si Miguel ay hindi umalis sa kanilang tabi. Siya ang nag-asikaso ng lahat mula sa mga bayarin sa ospital, sa pakikipag-usap sa mga doktor, hanggang sa pagbili ng lahat ng prutas at laruan na maisip niya para lang mapasaya si Maya. Naging Tito Miguel siya na laging nariyan. Ngunit para kay Lian, ang presensya ni Miguel ay naging isang paalala rin ng kawalan ni Anton. Isang linggo pagkatapos makalabas ng ospital, alam ni Lian na kailangan niyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Pinatulog niya si Maya, huminga ng malalim, at nagmaneho papunta sa apartment ni Anton. Kumatok siya sa pinto nito, ang puso niya ay kumakabog. Nang bumukas ito, nakita niya si Anton na mukhang pagod at mas payat. Ang ngiti na laging sumasalubong sa kanya ay wala na. Lian, sabi nito, hindi nagulat ngunit hindi rin masaya, pumasok ka. Ang apartment ay malinis, ngunit kulang sa buhay. Ang mga halaman ay tila nalalanta. Anton, kailangan nating mag-usap, panimula ni Lian. Tungkol saan pa, Lian? Sagot ni Anton, naupo sa sofa ngunit hindi siya inalok na umupo. Malinaw na ang lahat, pinili mo na. Hindi ako pumili, sabi ni Lian, ang boses ay nanginginig, nangyari lang ang lahat. Wala akong kontrol. Lalaki siya, Lian, putol ni Anton, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang galit sa boses nito, siya ang ama, at ikaw. Mahal mo pa rin siya. Hindi ito tanong, ito ay isang katotohanang nakita niya sa ospital. Nakita niya sa paraan ng pagtingin ni Lian kay Miguel. Nakita niya sa paraan ng pagsandal ni Lian dito sa gitna ng krisis. Hindi ganoon kasimple, Anton, sabi ni Lian, umiiyak na, ikaw ang minahal ko. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pamilya noong wala kami, ikaw ang nagturo sa akin kung paano magtiwala ulit. Pero hindi ako siya, malungkot na sabi ni Anton. Hindi ko kayang punan ang lugar niya, dahil sa simula pa lang, hindi naman talaga para sa akin ang lugar na yon. Hinihintay mo lang siyang bumalik, kahit hindi mo aminin sa sarili mo. Tumayo si Anton at lumapit sa isang kabinet. Kinuha niya ang isang maliit na kahon, ang kahon kung saan nakalagay ang engagement ring. Bago pa dumating si Miguel, Lian, may mga gabi nang napapansin kong tulala ka, sabi niya, habang nakatingin sa singsing. May mga pagkakataong tinatawag mo akong Miggy nang hindi mo sinasadya. Pinabayaan ko lang. Akala ko, mga anino lang ng nakaraan, hindi ko alam na ang anino pala ay mas totoo kaysa sa akin. Ang pag-amin ni Anton ay tumama kay Lian. Totoo. May mga pagkakataong ganoon nga. Mga pagkakamaling hindi niya sinasadya. Patawarin mo ako, Anton, ikbiniya. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Lumapit si Anton at, sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang pisngi ni Lian, pinupunasan ang luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang gesto ay puno ng pagmamahal, ngunit mayroon na ring pamamaalam. Paano kita hindi patatawarin, bulong niya. Minahal kita, Lian.
Minahal ko si Maya. At dahil mahal ko kayo, gusto kong maging masaya kayo. At ang kaligayahan mo ay hindi sa akin. Inabot niya kay Lian ang kahon. Sana maging masaya kayo, buo. Walang kulang. Kinuha ni Lian ang kahon, ang mga daliri ay nanginginig, ito na ang huli. Ang pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng kapayapaan at pagmamahal. Mag-iingat ka, Anton, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ikaw din, Lian, sagot ni Anton, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, ngumiti ito isang malungkot, ngunit mapagpalayang ngiti, maging masaya ka, utang mo yan sa akin. Tumalikod si Lian at lumabas ng apartment, habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang pagsara ng pinto. Ang tunog na iyon ay ang tunog ng isang tulay na sinusunog, isang pinto na isinasara, isang pag-ibig na nagwawakas para magbigay daan sa isa pa. Sa pag-uwi niya, dala-dala ang singsing, alam ni Lian na tama si Anton, may utang siyang kaligayahan. At ngayon, kailangan niyang harapin ang lalaking pinagmulan ng lahat ng sakit at, marahil, ang siya ring magiging susi sa kanyang tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Anton, naramdaman ni Lian na isang malaking bigat ang nabunot sa kanyang dibdib, ngunit napalitan ito ng isang alanganing katahimikan. Ngayong wala na si Anton, ano na sila ni Miguel, mga magulang lang ba sila ni Maya, o mayroon pa bang natitira sa apoy na minsan ay nagliyab sa pagitan nila? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang imbitasyon, pista sa kanilang bayan sa Batangas, isang taunang selebrasyon na hindi niya pinapalampas. Dati, kasama niya si Anton at si Maya, ngayon. Pwede ka bang sumama? Tanong ni Lian kay Miguel isang hapon habang sinusundo nila si Maya. Ang tanong ay ikinagulat hindi lang si Miguel, kundi pati na rin si Lian mismo. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Seryoso ka? Sa probinsya nyo? Kailangan ni Maya ng kasamang lalaki para sa mga laro sa perya, dahilan ni Lian, kahit alam nilang pareho na hindi lang iyon ang dahilan, at gusto ka na ring makilala ng mga magulang ko. Bilang ama ni Maya, ang pag-amin na iyon, ang formal na pagkilala sa kanyang papel, ay musika sa pandinig ni Miguel. Oo, mabilis niyang sagot. Oo, sasama ako. Ang weekend ng pista ay parang isang eksena mula sa isang panaginip na matagal nang kinalimutan ni Miguel. Ang biyahe sakay ng kanyang mamahaling SUV ay malayong-malayo sa mga dati nilang biyahe sakay ng siksikang bus. Pagdating nila, sinalubong sila ng amoy ng inihaw na liempo, ng ingay ng mga videoke, at ng makukulay na banderitas na nakasabit sa bawat kanto. Ang mga magulang ni Lian, na una ay may pag-aalinlangan, ay unti-unting lumambot nang makita nila kung paano tingnan ni Miguel si Maya na may purong pagmamahal at pagsisisi. Nakita nila kung paano ito tumulong sa pag-aayos ng mga mesa, kung paano ito hindi nagreklamo sa init, at kung paano ito nakipagkwentuhan sa mga tito ni Lian na para bang isang ordinaryong tao lang. Sa perya, naging bayani si Miguel sa mata ni Maya. Nanalo siya ng isang dambuhalang teddy bear sa pamamagitan ng pagbaril sa lahat ng target. Isinakay niya ito sa kanyang mga balikat para makita nito ang parada. At kinain nila ang lahat ng pagkain na makita nila mula sa mais na may keso hanggang sa matamis na saging konyelo. Habang nakaupo sila sa isang sulok, pinapanood si Maya na tumatawa kasama ang mga pinsan nito, narinig ni Lian ang bulungan ng dalawa niyang tita. Ay, yun pala ang ama ng bata. Ang gwapo't mukhang mayaman. Sayang at nagkahiwalay sila. Oo nga. Pero bagay sila no. Tignan mo, parang pamilyang pamilya. Hindi sinasadyang napatingin si Leane kay Miguel, na narinig din pala ang bulungan. Sa halip na mainis, mumiti lang si Miguel sa kanya, isang ngiting may kahulugan. Nang gabing iyon, niyaya ni Miguel si Lian at Maya na sumakay sa Ferris wheel. Mula sa tuktok, tanaw nila ang buong bayan, isang dagat ng mga ilaw at masasayang tao. Tahimik silang tatlo sa loob ng maliit na gondola. Si Maya ay nasa gitna, ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Lian, habang ang kamay ay hawak-hawak ni Miguel. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit, isang maliit na kislap ng kuryente ang gumapang sa braso ni Lian. Hindi niya ito inalis. Sa halip, hinayaan niya ang kanyang kamay na manatili doon. Lian, bulong ni Miguel, nakatingin sa mga ilaw sa ibaba. Masaya ako. Ako rin, sagot ni Lian, at sa pagkakataong iyon, iyon ang pinakatotoong salitang binitawan niya sa loob ng maraming taon. Mula sa tuktok ng Ferris wheel, sa ilalim ng mga bituin, ang pamilyang nawasak ng ambisyon at takot 10 taon na ang nakalipas ay unti-unting nabubuo muli. Ang huling gabi ng pista ay ang pinakamaingay,
ang buong bayan ay nasa plaza para sa finale, isang palabas ng mga mang-aawit at isang grand fireworks display. Nakatayo sina Miguel, Lian, at Maya sa gilid ng plaza, malayo ng kaunti sa pinakakapal na dami ng tao. Si Maya, napagod na ngunit ayaw pang umuwi, ay masayang kumakain ng cotton candy habang nakakapit sa binti ni Miguel. Para kay Lian, ang eksena ay surreal. Ang lalaking dati nasa mga business meeting sa Hong Kong at Singapore ay heto ngayon, matiyagang naghihintay sa isang putukan sa isang maliit na bayan sa Batangas na may mantsa ng cotton candy sa kanyang damit. Nagsimula na ang fireworks. Ang langit ay napuno ng mga makukulay na pagsabog. Bawat putok ay sinasalubong ng hiyawan ng mga tao. Si Maya ay pumapalakpak sa tuwa. Wow! Ang ganda, mommy! Ang ganda, Tito Miguel! Sa gitna ng kasiyahan, isang grupo ng mga kabataang lalaki na medyo nakainom na ang nagsimulang magpaputok ng mga labintador sa kabilang kalsada. Ang malalakas na pagsabog nito ay halos tumatabing sa ingay ng fireworks. Miguel, delikado. Uwi na tayo, sabi ni Lian, kinakabahan. Tumango si Miguel. Halika na, princess, sabi niya, bubuhatin na sana si Maya. Ngunit bago pa niya magawa, isang labintador na hindi sinasadyang nasipa ng isang lalaki ang gumulong sa kanilang direksyon, isang maliit na dinamitang may nag-aapoy na mitsa. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakita ni Miguel ang gumugulong na paputok. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lian. Nakita niya si Maya nalilingon sana sa gumugulong na bagay. Walang pag-iisip. Purong instinct. Sa isang iglap, binuhat niya si Maya, ipinulupot ang katawan sa bata, at tumalikod siya mula sa paputok, ginagawang pananggalang ang sarili niyang likod. Isang nakabibinging pagsabog. Napasigaw si Lian. Ang mga tao sa paligid nila ay napatigil. Naramdaman ni Miguel ang isang matinding init at sakit sa kanyang likod at binti, ngunit hindi niya binitawan si Maya. Mahigpit ang yakap niya, ang mukha niya ay nakasubsob sa buhok ng bata. Okay ka lang, Maya? Okay ka lang, anak? Paulit-ulit niyang tanong, ang boses ay nanginginig. Si Maya, naligtas sa loob ng kanyang mga bisig, ay umiiyak sa takot, niyakap niya ng mahigpit ang leeg ni Miguel. Lian, si Maya, tingnan mo. Sigaw ni Miguel, habang dahan-dahan siyang lumuluhod, hindi pa rin binibitawan ang bata. Agad na sinuri ni Lian si Maya mula ulo hanggang paa. Walang galos. Walang sugat. Ligtas na ligtas. Nakahinga ng maluwag si Lian bago napunta ang tingin kay Miguel. May dugo. Ang likod ng polo shirt ni Miguel at ang kanyang binti ay may mga hiwa at dugo mula sa shrapnel ng paputok. Miguel, ang likod mo. Okay lang ako. Si Maya ang importante, sabi niya, nakatingin sa umiiyak na bata. Eseshe, tahan na, princess. Ligtas ka na, andito ako. Sa pagitan ng mga hikbi, tumingala si Maya sa mukha ni Miguel. Tinitigan niya ito ang lalaking sumalo sa pagsabog para sa kanya. At sa mga matang puno ng luha, lumabas ang isang salitang nagpabago sa lahat. Daddy. Natigilan si Miguel, natigilan si Lian. Daddy. Thank you. Bulong ni Maya, bago isubsob muli ang mukha sa leeg ni Miguel. Ang sakit sa likod ni Miguel ay biglang nawala. Ang ingay ng paligid ay naglaho, ang tanging narinig niya ay ang salitang iyon, Daddy. Isang salitang mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman niya. Isang salitang naghilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Tumingin siya kay Lian, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at puno ng luha ng kaligayahan. Nakita niya sa mga mata ni Lian ang parehong emosyon. Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng paputok sa kalangitan, ang salitang Daddy ang naging pinakamalakas, pinakamaliwanag, at pinakamagandang pagsabog sa lahat. Pagkatapos gamutin ang mga sugat ni Miguel sa health center ng bayan, na sa kabutihang palad ay mga gasgas at paso lang umuwi sila sa bahay ni Lian. Ang buong bahay ay balisa, ngunit kumalma rin nang makitang ligtas ang lahat. Nang makatulog na si Maya, na ayaw humiwalay sa tabi ni Miguel hanggang sa makatulog ito, naupo sina Miguel at Lian sa veranda ng lumang bahay. Ang tanging ilaw nila ay ang buwan at ang mga bituin. Ang hangin ay malamig, at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Salamat, Miguel, sabi ni Lian, bumasag sa katahimikan. Sa ginawa mo kanina, iniligtas mo siya. Tumingin si Miguel sa kanya. Gagawin ng isang ama ang lahat para sa kanyang anak. Ngayon ko lang naintindihan yon. Nagkaroon na naman ng katahimikan, ngunit hindi na ito alanganin. Puno ito ng mga bagay na hindi masabi. Lian, panimula ni Miguel. Yung nangyari 10 taon na ang nakalipas, kasalanan ko.
Naging makasarili ako. Hinabol ko ang mga pangarap ko at binitawan kita. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, at habang buhay kong pagsisisihan yun. Hinawakan niya ang kamay ni Liane. Pero nitong mga nakaraang buwan, habang unti-unti kong nakikilala si Maya, at habang unti-unti kitang nakikilalang muli, napagtanto ko na ang pangarap ko noon ay mali pala. Hindi pala mga gusali at pera ang pangarap ko, kayo pala. Huminga siya ng malalim, ikaw at si Maya, kayo ang pangarap ko, Lian. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Lian. Hindi ko na kayang ibalik ang 10 taon na nawala sa atin. Hindi ko na mabubura ang sakit na naidulot ko sa'yo o ang pag-iisa mo, pero pwede ba akong humiling na bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa lahat ng taon na darating? Lumuhod siya sa harap ni Lian, sa sementadong sahig ng veranda. Wala akong dalang singsing. Hindi ko to pinlano. Pero ito ang pinakatotoong naramdaman ko, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lian. Lian Reyes, gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging ama kay Maya, hindi lang sa pangalan, kundi sa gawa. Gusto kong maging pamilya tayo. Isang tunay na pamilya. Pakasalan mo ako. Umiiyak na si Lian, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Ang lahat ng pader na natitira sa kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Oh, bulong niya. Oh, Miguel. Yes. Tumayo si Miguel at niyakap siya ng mahigpit. Sa ilalim ng mga bituin sa Batangas, ang dalawang taong pinaghiwalay ng nakaraan ay muling pinag-isa ng isang pangako para sa hinaharap. Wala nang takot. Wala nang pagsisisi. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat, pinanood ni Maya ang kanyang mga magulang na nagsusumpaan, hawak niya ang kamay nilang dalawa. Nang sabihin ng pari na, "You may now kiss the bride," si Maya ang unang pumalakpak. Tumingin sina Miguel at Lian sa kanilang anak, at pagkatapos ay sa isa't isa. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay puno ng pagmamahal na sinubok ng panahon, pinalakas ng sakripisyo, at binuo muli ng pagpapatawad. Ang 10 taong nawala ay hindi na maibabalik, ngunit ang habambuhay na nasa kanilang harapan ay sapat na, higit pa sa sapat, ito ay ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel, Lian, at ang kanilang munting anghel na si Maya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito, sa pagsubaybay sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat ngiti. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay na rin para sa akin. Kasama ninyo akong kinilig, nasaktan, at umasa para sa kanila. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo, minsan ay nakakasakit, ngunit ito rin ay marunong maghintay, marunong umunawa, at higit sa lahat, marunong bumalik sa kung saan ito tunay na nararapat. Ipinakita rin ito ang kapangyarihan ng pagpapatawad hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At sa huli, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit gaano man kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay sa kinabukasan, lalo na kung ito ay gagabayan ng pagmamahal para sa isang anak. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may ngiti kayong baon at may kaunting init sa inyong mga puso. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin, aling bahagi ang tumatak sa inyo. Ano ang inyong naramdaman? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, maraming salamat muli.